Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 901 hanggang 910. Palam Me Shiying. Ikaw. Gustong sampi niyang Yiyo nang marinig niyang tumawa si Zialu, ngunit nagbago ang isip niya at naisip, hindi iyon tama, base sa pagkakaintindi niya kay Zialu, hindi siya dapat tumawa ng ganito. Sa wakas, nagpigil siya. Nang makita ang pangit na mukha niyang Yiyo, tumigil din si Zialu sa pagsasalita, at pagkatapos ay nagsabi, okay, tinutokso lang kita, syempre kilala ko si Mei Shiying, at ang iba ay magaling, inimbitahan ko sila sa Dragon Palace bilang mga bisita. Natigilan siyang Yiyo ng 12-12 segundo, at nagsabi, kilala mo ba si Mei Shiying? Huwag kalimutan na noong ako ay nasa Jiusho, ako ang namamahala sa Shenlongtan. Paano ko hindi kilala si Mei Shiying bilang isang MA disciple? Nang bumagsak silang tatlo sa hamog kahapon, nakilala ko siya sa isang sulyap at inanyayahan ko sila sa Xingchen Lake Dragon Palace. Nakangiting sabi ni Zialu. Si Yang Yian ay nasa mabuting kalagayan sa sandaling ito. Natagpuan niya si Zialu na mas maganda nang tumingin ito sa kanya. Si Zialu noon ay napaka-reserve, ngunit ngayon ay nakangiti na talaga siya. Napakaganda ng kanyang ngiti. Pagiging. Tinitigan ni Yang, nakaramdam ng hindi komportable si Zialu. Namula na naman ang mukha niya at napalingon siya. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Yang na parabang nakatitig siya sa isang babaeng tulad nito, nako, sirena pala, hindi tama, dapat dragon ngayon. Napakawalang galang na tingnan siya ng ganito. Tara, hanapin natin si Mei Shiying at ang iba pa. Marami rin akong dinala mula sa aking bayan. Nagsalita si Yang Yian at binago ang paksa para mabawasan ang kahihiyan. Okay, sumunod ka sa akin. Nanguna si Zialu. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa isang malaking lawa. Sa isang sulyap, ang buong lawa ay hindi bababa sa ilang kilometro ang haba. Bihira na magkaroon ng ganitong kalaking lawa sa Zishanshu Desert. Ikan-away ni Zialu ang kanyang kamay at isang whirlpool ang lumitaw sa tahimik na tubig ng lawa. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang hagdanan na diretsyo pababa. Tara, punta muna tayo sa Dragon Palace sa ilalim ng lawa. Habang nagsasalita siya, nanguna si Zialu at naglakad papunta sa Whirlpool Passage. Naglakad ang dalawa sa hagdan, at pagkatapos maglakad ng halos 100 metro, lumitaw sila sa harap ng isang malaking bulwagan. Sinabi ni Zialu, ito ang Jiaolong Palace na itinayo ng aking Panginoon. Si Mei Shiying at ang iba ay nasa loob. Kinaweyan ni Zialu ang kanyang kamay at bumukas ang pinto ng palasyo, at pumasok ang dalawa. Isang bulwagan na may 5 o 600 metro kwadrado ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang interior ay katangi tangi at kakaiba, na may iba't ibang espiritual na gamot na nakatanim bilang mga dekorasyon, pavilion at rockery, at lahat ng iba pa. Kuya Yang. Isang boses ng pananabik at pagkagulat ang umalingaw-ngaw mula sa isang sulok ng bulwagan. Lumingon si Yang Yiyo at nakitang si Mei Shiying ang matagal nang hindi nakikita. Sumugod siya na may pulang mata. Nang makita ni Mei Shiying ang maputing buhok na si Yang Yiyo na lumitaw, natauhan siya at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Yang Yiyo nang makita niya ito. Nang gumuho ang lihim na lupain ng Qiangbei, lahat ay natangay sa Mountain and Sea Realm. Siya at si Hu Xiao ay mapalad na nakasama ang mga tao ng Zhongqing. Mahigit 10 taon na silang nag-aalala at natakot at hinahanap nila si Yang Yiyo at ang iba pa. Gayunpaman, noong una silang dumating sa Mountain and Sea Realm, ang kanilang cultivation level ay wala pa sa Golden Core level, na napakahirap. Nang maglaon, nanirahan sila sa Adventure King City at naging mga adventurer, dahil sa pagiging adventurer lang nila mapapabuti ang kanilang cultivation level, mabuhay, at makahanap ng ibang tao. Masyadong malaki ang buong Mountain and Sea Realm, at napakahirap maghanap ng tao. Kung wala ang suporta ng cultivation, hindi ito madali, kaya siya, si Zhong Qingren, at Hu Xianer ay nag-ensayo ng husto. Pagkaraan ng higit sa 10 taon, siya at si Hu Xianer ay halos hindi nakapasok sa Nascent Soul Realm, at tanging ang paglilinang ni Zhong Qingren ang umabot sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Kanina lang, napag-usapan nilang tatlo na pagkatapos maabot ng kanilang cultivation ang Nascent Soul Realm, sa wakas ay naglakas loob silang umalis sa Zishanshu at pumunta sa ibang lugar sa Mountain and Sea Realm para maghanap ng ibang tao. Ngunit sinong mag-aakala na kapag pumunta sila sa Adventure Hall para ibigay ang gawain, makakaharap nila si Yuan Wentian, ang pangalawang henerasyong ninuno ng Adventure King City. Bilang resulta, nakita ni Yuan Wentian ang kagandahan ni Hu Xianer at direktang ninakawan siya. Sa oras na iyon, alam ni Mei Shiying na siya ay nagsasanay sa araw na iyon at hindi siya pumunta, kung hindi, siya ay mahihirapan. Matapos mahuli ni Yuan Wentian si Hu Xiao, pinuntahan siya ng mga taga Zhongqing.
Bilang resulta, ginamit ni Yuan Wentian ang dahilan na kailangan nilang pumunta sa Xingchen Lake para maghanap ng espiritual na gamot bago palayain si Hu Xiao. Gayunpaman, sinong mag-aakala na pagkatapos makipagsapalaran na pumunta sa Xingchen Lake, nagkaroon ng matinding hamog, at sila at ang mga taga-Zonqing ay naligaw. Maya-maya, may lumitaw na dragon, ngunit ang dragon sa Xingchen Lake ay si Zia Luo, ang may-ari ng Jiushou Shenlongtan. Sa halip na patayin sila, inimbitahan nila sila sa Dragon Palace. Siyempre, hindi pa nakita ni Mei Xiying si Zia Luo, ngunit kilala ni Zia Luo si Mei Xiying. Sa wakas, nailigtas ang kanyang buhay, ngunit palaging nag-aalala si Mei Xiying tungkol sa mga taong Zonqing. Nang siya ay lalabas na, si Zia Luo at ang kanyang amo, ang asul na dragon, ay umalis sa Dragon Palace. Sa kanyang pagbabalik muli, ibabalik ni Zia Luo si Yang Yiyo, na nagpasigla kay Mei Xiying. Inihagis niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yang Yiyo at umiyak ng malakas, iniyak ang lahat ng mga hinaing na dinanas niya sa mga nakaraang taon. Ito ang pakiramdam ng makita ang kanyang mga kamag-anak. Bilang isang taong nakaranas nito, naranasan din ni Yang Yiyan ang hirap na mabuhay ng mag-isa sa mga bundok at dagat. Natural, naiintindihan niya ang mga hinaing at depresyon sa puso ni Mei Xiying. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at marahang tinapik ang kanyang likod para aliwin siya, okay lang, okay na, tapos na ang lahat, magiging maayos din ang lahat, hindi kita hahayaang magdusa. Anumang mga hinaing. Wuo, okay lang. Nang marinig ang mga salita ng pang-aliw ni Yang Yiyan, lalo siyang umiyak, na inilabas ang mga hinaing na dinanas niya sa mga nakaraang taon na parang isang bata. Siya lang ang nakakaalam na silang tatlo ay nakaligtas ng mahigit 10 taon. Tinapik siya ni Yang Yiyan upang aliwin siya ng tahimik, at ang kanyang puso ay naging mas determinado na bigyan ng lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng matatag na hawakan. Kasabay nito, tiningnan niya na nawala na ang mga problema sa bloodline ni Mei Xiying. Hindi nakapagtataka na kaya niyang linangin ang nascent soul realm sa loob lamang ng mahigit 10 taon, at si Hu Xiao ay ganoon din noon. Bagamat nagulat si Yang Yiyan na nilinang ni Zhon Qingren sa gitnang yugto ng nascent soul, maaari niyang tanggapin ito. Si Zhon Yaoxi ay orihinal na henyo sa paglilinang. Noong siya ay nasa Earth, siya ang una sa mga kabataang henerasyon ng mga sinaunang mandirigma. Hindi katakataka na mabilis siyang makapagtanim sa mga bundok at dagat. Si Mei Xiying ay pumasok din sa nascent soul stage, naganap na nagpakita na ang Phoenix bloodline sa kanyang katawan ay nagising. Sinabi ng Master na ang pamilya Phoenix sa mundo ng paglilinang ay isang nangungunang pamilya na kapantay ng Kilin, Dragon, White Tiger, at Black Tortoise. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Mei Xiying ang linya ng dugo ng Phoenix sa kanyang katawan, at kailangan niyang makahanap ng isang uri ng Heaven and Earth Essence Fire. Bagamat ipinangako niya kay Mei Xiying na hahanapin ang Heaven and Earth Essence Fire para malutas ang problema sa Qiangbei Mountain, pinino lang niya ang Xuanbing Pill para sugpuin ang bloodline ng Phoenix. Bago sila magkaroon ng oras upang mahanap ang Heaven and Earth Essence Fire, ang Qiangbei Secret Realm ay gumuho, at lahat ay natangay sa Mountain and Sea Realm, at bilang isang resulta, nawala ang kanilang mga bakas hanggang ngayon. Ngayon, sa pagmamasid sa sitwasyon sa katawan ni Mei Xiying, nalaman na ang dugo ng Phoenix sa kanyang katawan ay ganap na nagising. Nangangahulugan ito na pagkatapos magkaroon ng pagkakataon si Mei Xiying na mahanap ang Heaven and Earth Essence Fire sa Mountain and Sea Realm, nalutas niya ang problema ng backlash ng dugong Phoenix. Hindi nakakagulat na nakapasok siya sa nascent soul realm sa loob ng mahigit 10 taon. Mula ngayon, malamang na si Mei Xiying ay magiging isang tunay na henyo sa paglilinang, isang makapangyarihang tagapagtanim ng dugo, at ang dugo ng Phoenix sa kanyang katawan ay napakalakas. Para naman kay Hu Xiao, kahit na hindi alam ni Yang Yiyu kung bakit maaari din niyang makamit ang nascent soul, dapat ay mayroon siyang sariling mga pambihirang katangian bilang isang henyo ng pamilya Hu noon. In short, maganda lahat. Ahem. Habang umiiyak si Mei Xiying habang nakayakap kay Yang Yiyu, may 3 tao sa likod niya, isang lalaki at 2 babae, at umubo ang lalaki. Sa sandaling ito, nagising si Mei Xiying mula sa isang panaginip, at pagkatapos ay napagtanto niya na nawala ang kanyang katahimikan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at namula at nahihiyang sinabi, Yang Yiyu, hayaan mong ipakilala ko sila. Magkaibigan silang 3 na nakilala namin ni Kuya Zhon sa Mountain and Sea Realm, silang 3. Sa maagang yugto ng Nascent Soul Realm. Itinuturing silang mga kasosyo ni Zhon Qingren at ng iba pa sa Adventure King City, at mga adventurer na magkasamang nagsagawa ng mga pakikipagsapalaran sa buhay at kamatayan. Matapos makilala ng mga tao ang isa't isa, inayos ni Zia Lu na magbuhos ng tsaa ang isang maliit na demonyo. Natural na mayroong ilang maliliit na demonyo na naglilingkod kay Zia Lu at sa kanyang apprentice sa Jiaolong Palace. Sa panahon ng pakikipag-chat, sa wakas ay alam ni Yang Yiyu ang sanhi at epekto ng insidente. Ang sitwasyon ng mga Zonqing ay katulad ng nahulaan niya.
Nang tanungin si Zia Lu, sinabi niya na nakilala niya si Lu Changqiu pagkatapos niyang masugitan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa pag-iral ni Lu Changqiu noon. Si Lu Changqiu nga ang nagpadala sa kanya sa Mountain and Sea Realm mula sa teleportation array sa ilalim ng Yangtze River. Isa itong one-way teleportation array, at nagkataon, ang lugar kung saan siya na-teleport ay Xingchen Lake. Ang orihinal na katawan ni Zia Lu ay isang dragonfish noon. Pagkarating sa Xingchen Lake, siya ay natuklasan ng isang berdeng dragon at tinanggap bilang isang alagad. Nang maglaon, ito ay ang kanyang master, ang dragon, na tumulong sa kanyang pagsasanay at evolve sa estado ng isang gintong dragon. Saglit ding ikinwento ni Yang Yiyo ang nangyari noong taong iyon, at higit na nag-usap tungkol sa sitwasyon sa Earth, at hindi itinago ang katotohanang napunta siya sa disyerto dahil hinabol siya ng mga ninuno ng Qingtian Gate. Kabanata 102, Bagong Base ng Yunmen. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, nag-aalalang sinabi ni Mei Xing, Brother Yang, pwede ka bang pumunta sa Adventure King City para hanapin sina Zhon Qinren at Sister Xiao'er? May chismis na si Yuan Wentian ay isang bully. Siya rin ang ikatlong elder ng Adventure Hall. Sobrang nag-aalala ako sa kanila. Hindi pa sinabi ni Yang Yiyo kay Mei Xing ang tungkol sa espasyo ng Chen Kunpot sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong 3 taong tumula sa Mountain at Sea Realm na naruroon. Hindi mahalaga kung silang tatlo ay kaibigan ni Mei Xing at Zhon Qinren, ang sekreto ng Chen Kunpot ang kanyang pinakamalaking sekreto. Hindi ito sasabihin ni Yang Yiyo sa harap ng mga tagalabas maliban kung sila ay malapit sa kanya. Nang marinig si Mei Xing na nagsasalita, sumulyap si Yang Yian kay Zia Lu at nagtanong, may sekretong silid ba si Zia Lu para sa pagtatanim? Pupunta ako at babawiin ang aking tunay na chi. Tumingin si Zia Lu sa mga mata ni Yang Yian at agad na naunawaan ang isang bagay, at nagmamadaling sinabi, nasa likod na bulwagan. Tumanggo si Yang Yian at sinabi kay Mei Xing, siya nga pala, Yinger, sumama ka sa akin. Susuriin ko nga pala ang dugo sa katawan mo. Oh, bagamat hindi alam ni Yang Yian kung paano iniwasan ni Yang Yian ang tanong tungkol sa kanyang pagsasabi na hahanapin niya sina Zhon Qinren at Fu Xiao'er, hindi siya nagtanong masyado. Tumayo siya at binati ang 3 kaibigan, at sinundan si Yang Yian sa likod na bulwagan. Pagdating niya sa likod na bulwagan, ngumiti si Yang Yian kay Mei Xing at sinabing, ito ay isang seryosong bagay. Mayroon akong ilang mga sekreto na hindi malalaman ng mga tagalabas. Ayos sina Zhon Yaonie at Fu Xiao'er. Nasa cave magic weapon ko sila ngayon. Huwag mo akong pigilan at ipapadala kita para makita sila. Talaga. Gulat na sigaw ni Mei Xing. Maaari pa ba akong magsinungaling sa iyo? Ngumiti si Yang Yian. Okay, masyado lang akong excited. Sabi ni Mei Xing. Saglit na nag-isip si Yang Yian at nagsabi, may isa pa akong magandang balita na sasabihin sa iyo. Ano? Nagtatakang tanong ni Mei Xing. Hindi patay ang ate mo, pero may problema noon. Ngayon siya ay naging katawan ng dragonfish, ngunit naniniwala ako na malapit na siyang ganap na maging anyo ng tao. Pagkatapos ng lahat, naisip ito ni Yang Yian at sinabi kay Mei Xing ang balita tungkol kay Sister Mei. Alam niya na si Mei Xing ay palaging may buhol sa kanyang puso tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Bagamat pinatawad siya ni Mei Xing, hindi siya masisisi sa nangyari kay Sister Mei noon, ngunit anuman ang mangyari, ilang araw na sa wakas ay magbibigay ng paliwanag kay Mei Xing. Kuya Yang, hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Narinig ni Mei Xing na sinabi ni Yang Yian na ang kanyang kapatid na babae ay hindi patay, at siya ay nanginginig at nagtanong sa nanginginig na boses. Natakot siya na binibiro siya ni Yang Yian. Sa katunayan, ang posisyon ng kanyang kapatid na babae sa kanyang puso ay hindi mapapalitan, at ito rin ang kanyang buhol. Ngunit ngayon ay talagang sinabi ni Yang Yian na ang kanyang kapatid na babae ay hindi patay, ngunit naging isang katawan ng dragonfish. Ano ang kahalagahan nito sa kanya? Hanggat nabubuhay ang kanyang kapatid na babae, ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Isa itong espiritual na kabuhayan sa kanyang puso. Iiyak na agad si Mei Xing. Walang mas magandang balita kaysa dito. Alam ni Yang Yian na mahirap paniwalaan na buhay pa si Mei Xing, kaya sinabi niya, hayaan mo akong ipadala muna kita sa iyong kapatid, at sasabihin niya sa iyo ang lahat. Pagkatapos nito, direktang ipinadala niya si Mei Xing sa ilalim ng lawa ng dragonfish sa espasyo ng Chen Kunpot, at nagpakita sa harap ni Mei Sister. Si Yang Yian mismo ay hindi pumasok, ngunit bumalik sa bulwagan at natagpuan si Zia Lu. Ngayon ay lalabas na siya para tingnan ang terrain ng buong Southern Restricted Area, at pagkatapos ay tirahan ng mga tao sa Chen Kunpot Space Yunmen. Ang Southern Restricted Area ng Zishanshu ang magiging base ng Yunmen sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap. Magsasanga ang Yunmen sa Mountain and Sea Realm. Magsisimula ang isang bagong simula. Matapos lumabas kasama si Zia Lu, natural na sinabi ni Yang Yian kay Zia Lu na mayroong daan-daang mga disipulong Yunmen sa espasyo ng Chen Kunpot sa kanyang katawan.
Siyempre, ang espasyo ng Chen Kunpot ay isang magic weapon sa kanyang bibig. Pagkatapos sabihin ang kanyang ideya, iminungkahi ni Zia Lu, dahil gusto mong itatag ang bagong pundasyon ng Yunmen dito, ang opinyon ko ay dapat mong piliin ang Xiaoyaoqi Mountain. Pagkatapos isang paghinto, nagpatuloy si Zia Lu, ang bundok Xiaoyaoqi ay tumatakbo mula hilaga hanggang timog. Sa hilaga ay isang malawak na bundok na nababalutan ng nyebe na may kakaunting halimaw. Ito rin ang lokasyon ng Daoist Temple ng aking tiyuhin na si Fixong. Ang timog ay ang kabaligtaran. Ito ay malago at berde, na may walang katapusang primeval na kagubatan. Kung magpapatuloy ka sa timog, direkta kang papasok sa Yaoqi Mountain sa Great Wilderness. Ang Xiaoyaoqi Mountain ay isang maliit na sangay ng Yaoqi Mountain sa Great Wilderness. May medyo patag na lugar sa gitna ng Xiaoyaoqi Mountain, na eksaktong junction ng hilaga at timog. Ito ay angkop para sa pagtatayo ng isang sekta. Mayroong 9 na taluktok sa hilaga at timog na bahagi, na tila 2 pakpak na nakabuka ang kanilang mga pakpak at lumilipad. Ito ay isang magandang feng shui treasure land. Ang Xiaoyaoqi Mountain, Xingchen Lake, at Hoyan Mountain ay matatagpuan sa hugis ng Chinese character na Pin. Ang distansya sa pagitan nila ay 3,000 milya, na hindi kalayuan. Ang pinakamahalagang bagay ay narinig ko mula kay Master na sa gitna ng 3 lokasyon ay ang teleportation formation na itinayo ng sinaunang Adventure Kingdom noong nakaraan, na maaaring humantong sa bundok. Kahit saan sa kaharian ng dagat, ngunit ito ay nasira. Hindi ko alam kung maaayos pa ito at magagamit pagkatapos ng hindi mabilang na taon. Maaari ka ring magtayo ng isang bayan doon. Ito ay dating lugar ng lungsod ng Adventure Kingdom. Tulad ng para sa Flame Mountain, ang kapaligiran ay hindi angkop. May bulkan sa bundok kung tutuusin, at malakas ang apoy. Hindi angkop para sa mga alagad na magsanay. Maaari itong gawing lugar para magsanay ang isang sekta. Ang Flame Mountain ay konektado sa malalim na disyerto ng Zishansho, at lumilitaw ang mga halimaw sa disyerto sa buong taon. At hindi rin angkop ang Star Lake. Kailangan mong pumunta at makita ang ilalim ng lawa ngayon lang. Umalis ang aking amo sa Dragon Palace. Kailangan kong bantayan ito. Hindi naman sa ayaw kung makialam ka, ngunit ang lalim ng Star Lake ay konektado sa teritoryo ng dagat. Ang pasukan ay sama-samang tinatakan ng aking Panginoon at tiyuhin. Kung hindi, matagal nang may mga sea monster na darating dito. Kung ang isang tao ay hindi sinasadyang nahawakan ng pormasayon, ito ay magiging napakahirap. Naglakad at lumipad ang dalawa, at hindi nagtagal ay nakarating sa lugar na sinabi ni Zia Lu. Walang bagyo sa Southern Restricted Area, at mayroon ding malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Walang bagay na hindi maaaring lumipad. Pagkarating sa lugar, nalaman ni Yang Yiu na isa nga itong feng shui treasure land, tulad ng sinabi ni Zia Lu, at tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ng pagmamasid, inilabas ni Yang Yiu ang lahat ng tao mula sa Yunmen sa espasyo ng Chen Kunpot. Sa pagpasok ni Zhon Qinren at Hu Xianer, mas naunawaan ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon ng Shanghai Realm at Yang Yiu. Sa ilalim ng matatalim na titig ng ilang babae, ipinakilala ni Yang si Zia Lu sa lahat. Noong una, maraming babae ang nagalit kay Zia Lu, ngunit matapos malaman na si Zia Lu ang may-ari ng Jiushou Shenlang Pond at tagapagligtas ni Yang Yiu, at na ang lugar kung saan naroon ang lahat ngayon ay regalo rin ng amo ni Zia Lu, nagbago ang ugali ng lahat. Si Zhao Nan ang nanguna at maraming babae ang mabilis na naging kaibigan ni Zia Lu, tinawag ang kanyang kapatid na babae at kapatid, hindi pa banggitin kung gaano sila ka-intimate, na nagpatigil kay Yang Yian at nagsabing ang mga babae ay talagang pabago-bago. Matapos makilala ni Mei Xing ang kanyang kapatid, lumabas siya sa Longyu Lake at nakilala ang lahat. Matapos walang malalaking salungatan na lumitaw, agad na inihayag ni Yang Yian na ang Southern Restricted Area ng Zishanshu ang magiging bagong base ng Yunmen sa Mountain and Sea Realm, at hiniling sa 300 Yunmen disciples na simulan ang pagtatayo ng sekta. Ang bagay na ito ay direktang ipinasa kina Chen Qibian at Li Dai upang managot. Nagkaroon isang kinakailangan lamang, upang bumuo ng isang malakihang Yunmen. Anyway, sa 300 Yunmen disciples, hindi magiging problema ang construction. Hindi bababa sa paglilinang ng antas ng Jindan, ang pagtatayo ng mga tore at pavilion ay hindi magiging malaking bagay. Ang sinundan ni Lu sister si Yang Yian upang suriin ang lugar kung saan itinayo ni Zia Lu ang formation. Napakasimple ng ideya ni Yang Yian, na ayusin ang pormasayon sa lahat ng mga gastos, upang makapunta siya sa anumang lugar sa Mountain at Sea Realm sa pamamagitan ng formation, na magpapadali sa kanyang paghahanap ng ibang tao sa hinaharap. Tulad ng inaasahan, pagkatapos suriin ito, ang pagbuo ay nasira, ngunit maaari itong ayusin, ngunit ang gastos ay talagang napakataas. Si Yang Yian ay walang kakulangan sa pagbuo ng mga inscription, ngunit bilang karagdagan sa mga kinakailangang materyales,
kailangan din niya ng isang taong makakaunawa kung paano ayusin ang pormasayon at ayusin ang mga inscription sa pagbuo. Hindi talaga ito magagawa ni Yang Yian. Ito ay isang teleportation formation na maaaring maglakbay sa apat na pangunahing teritoryo ng Shanghai Realm Continent. Hindi ito simple. Kung si Master Yun Changxi ay hindi nakatulog, maaaring madali niya itong malutas, ngunit si Master ay natutulog, at hindi naiintindihan ni Yang Yian ang ganoong komplikadong pormasayon. Ang tanging paraan ay ang maghanap ng ekspertong marunong mag-teleport para ayusin ito. Saan mahahanap ang gayong tao? Si Yang Yian ay talagang hindi alam kung paano ito gagawin ng ilang sandali, at ang magkapatid na Lu ay wala ring magandang solusyon. Maaari lamang nilang gawin ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon at hanapin muna ang mga kinakailangang materyales. Anyway, dapat niyang ayusin ang teleportation formation na ito, at para sa mga tao, dahan-dahan lang nilang mahahanap ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng mga tao ng Yunmen ay nagsimulang magtayo ng isang bagong Yunmen, sa pagkakataong ito ay isang tunay na sekta. Ayon sa ideya ni Yang Yiu, 9 na bulwagan ang itatayo sa 9 na taluktok sa hilaga at timog na mga pakpak ng Xiaoyaoqi Mountain, at iba't ibang courtyard at institusyon ng Yunmen ang itatayo sa paanan ng bundok. Isang Yuncheng din ang itatayo sa lugar ng Great Array, isang lungsod na kabilang sa Yunmen. Hanggat ang teleportation array ay naayos sa hinaharap, ito ay tiyak na magiging isang napakamaunlad na lungsod. Ang Xingchen Lake, bilang tirahan ni Xia Lu, ay itinakda bilang isang ipinagbabawal na lugar. Sa katunayan, ito ang hardin sa likod ng lahat ng kababaihan ng Yunmen, at ang Hoyan Mountain ay naging lugar para magsanay ang mga disipulong Yunmen. Kinakalkula sa ganitong paraan, aabutin ng 5 taon upang makumplito ang konstruksyon ng mag-isa, at lahat ng mga magsasaka ay lalahok sa pagtatayo. Naisip ito ni Yang Yiu at hindi naniwala. Masyadong mabagal ang oras. Nagplano siyang pumunta sa Adventure King City at hanapin si Xing Binbin para makaisip ng solusyon. Kabanata 903 Walang mukha na puppet. Upang may pagtanggol ang Southern Restricted Area at mabigyan ang lahat ng tao sa Yunmen ng ligtas na tahanan, dapat na makahanap si Yang Yiu ng paraan upang maitayo ang base ng Yunmen dito sa lalong madaling panahon. Wala siyang masyadong oras. Ayon kay Master Xia Lu, ang pinsalang nagdulot ng matinding pinsala kay Yuan Tiangang ay gagaling sa loob ng 10 taon. Pupunta kaya si Yuan Tiangang sa Southern Restricted Area para maghiganti makalipas ang 10 taon. Naniniwala si Yang Yiu na tiyak na gagawin niya ito. Ngayon ay hindi alam ni Yuan Tiangang at ng mga tao sa Sanxiu City na ang Panginoon ni Xia Lu, ang asul na dragon, ang lumilipad na oso, at ang 3 paa na gininto ang uwak ay umalis sa Southern Restricted Area. Sa madaling salita, hanggat nawala siya at hindi umaalis, mayroon siyang 10 taon para pamahalaan ang Southern Restricted Area at paunlarin ang Yunmen. At siya at si Xia Lu lang ang nakakaalam na umalis na ang 3 malalaking halimaw, ang asul na dragon, ang lumilipad na oso, at ang 3 paa na gintong uwak. Napag-usapan nila ni Xia Lu na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito, at sabihin sa labas ng mundo na ang 3 malalaking halimaw ay nasa hiwalay. Basta. Ang balita ay hindi alam ni Yuan Tiangang at ng mga adventurer sa Adventure King City, mayroon siyang 10 taon, at dapat niyang itayo ang Southern Restricted Area sa loob ng 10 taon na ito. Ang unang bagay ay upang ayusin ang pagbuo ng teleportation. Lamang kapag ang pagbuo ng teleportasyon ay binuo, kahit na may anumang kahirapan, maaari kang umalis ng mabilis sa pamamagitan ng pagbuo. Ang pangalawang punto ay umasa sa pormasayon upang makalabas ng Zishansho at pumunta sa iba't ibang lugar sa mundo ng bundok at dagat. Una, upang makahanap ng mga disipulo at kaibigan, at ikalawa, imposible para sa mga tao ng Yunmen na manatili sa isang lugar magpakailanman. Bilang isang magsasaka, kung hindi mo mararanasan ang hangin at ulan, laging nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, hindi ka makakarating ng malayo sa hinaharap. Ito ay hindi pag-ibig, ngunit pinsala. Bukod dito, bilang isang modernong tao, nakipag-ugnayan pa si Yang Yian sa labas ng mundo upang makita ang mga benepisyo ng mundo. Ito ay pareho kung ito ay paglilinang o iba pa. Mayroong 2 dahilan para hanapin si Xing Binbin. Una, sabihin sa kanya ang tungkol sa pinsala ni Yuan Tiangang. Anyway, ayon kay Xing Binbin, si Yuan Tiangang ang kalaban ng kanilang pamilya Xing. Kung maaalis ng lolo ni Xing Binbin si Yuan Tiangang, ito ang pinakamahusay. Mababawasan ang kalaban niya, na magandang balita din para kay Xing Binbin. Ang pangalawa ay humingi kay Xing Binbin ng mapa. Sa Zishansho, kung gusto nilang itayo ang Cloud Gate, hindi maiiwasan na ang mga disipulo ay kailangang lumabas sa Southern Restricted Area upang maghanap ng mga materyales at lumabas para sa pagsasanay. Masyadong malaki ang buong Zishansho, at talagang imposible nang walang mapa ng paglalakad. At mayroong ilang mga materyales para sa pag-aayos ng pagbuo na kailangan niyang hanapin, kung saan. Nangangailangan din ng lugar.
Siyempre, mas maganda kung makakabili siya ng lugar sa Adventure King City. Kaya dapat siyang pumunta sa Adventure King City, bagamat ito ay lubhang mapanganib at maaaring matuklasan siya ni Yuan Tiangang, ngunit kailangan niyang pumunta. At nakaisip din siya ng paraan para makapunta sa Adventure King City. Sa pagkakataong ito ay naghanda siyang pumunta sa Adventure King City sa paraan ng pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Siyempre, hindi ito isang dalisay na kaluluwa. Nangolekta siya ng 12 metal puppet mula sa mausoleum ng Great Qin Emperor. Kahit na ang antas ng mga puppet ay hindi masyadong maganda, ang 12 metal na mga puppet ay pawang gintong kakanyahan, na siyang nangungunang material para sa pagpino ng mga kasangkapan at mga puppet. Maghanda upang pinuhin ang 12 metal na mga puppet at pinuhin ang mga ito sa isang puppet na makokontrol ng kanyang kaluluwa, upang makapasok siya sa Adventure King City nang hindi natuklasan. Bagamat ang mga orihinal na itim at puting puppet ay nakakatugon sa mga kinakailangan, ang mga itim at puting puppet ay mga combat puppet, na sinusuportahan ng makapangyarihang mga Spirit Stone. Matapos makapasok ang Yuan Shen, ito ay magiging mahirap at hindi masyadong maginhawa. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan upang pinuhin ang isang puppet na kayang tumanggap ng Yuan Shen ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos batiin ang lahat, si Yang Yiyu ay dumiretso sa Flame Mountain. Ang malalakas na apoy sa Flame Mountain ay maaari ding makatulong sa kanya na gumawa ng mga spell para pinuhin ang mga puppet. Siya ay nagtrabaho ng husto sa lihim na paraan ng pagpino ng mga puppet upang makontrol ang mga itim at puting puppet. Kung tungkol sa kapangyarihan ng apoy sa Flame Mountain, wala iyon sa kanya. Ayon sa pahiwatig ni Zialo, direktang lumitaw si Yang Yiyu sa Jinwo Cave sa Flame Mountain. Ito ang practice cave ng 3 paa na Jinwo. Ngayon ay naging teritoryo na niya ito matapos umalis ang 3 paa na si Jinwo. May flame bed sa practice room sa kuweba, na inayos ng 3 paa na Jinwo gamit ang isang porma sayon. Nakuha ni Yang Yian ang pahiwatig ni Zialo at natural na pinagkadalubhasaan ang spell para makontrol ang flame array. Tuwang-tuwa siya nang pumasok siya. Ang flame array bed ng 3 paa na gininto ang uwak ay dapat ang asensya ng kapangyarihan ng pinagmumulan ng apoy ng buong Hoyan Mountain. Isa lamang itong likas na kayamanan para sa pagpino ng mga elixir, mga kagamitan sa pagpino at mga puppet. Naniniwala si Yang Yian na ang pagdaragdag ng kaunti sa sarili niyang mana flame ay makakapagpino ng mga metal na puppet. Naisip niya na ang lugar na ito ang magiging lugar para pinuhin ni Yunmen sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, lumitaw ang 12 metal na puppet sa flame array bed. Ginampanan sila ni Yang Yian ng isang refining spell. Hindi nagtagal, nagsimulang matuno ang 12 metal puppet sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay naging 12 pol ng metal na likido, na nasuspine sa hangin sa ilalim ng kontrol ng magic power ni Yang Yian. Bilang lumipas ang oras, isa-isang nil arrow ni Yang Yian ang isang quenching spell. Ang 12 pol ng metal na likido na kasing laki ng wash basin ay nagsimulang dahan-daang lumiit, at ang mga dumi sa mga ito ay napawi. Mula sa paunang madilim na kulay na ginto, habang patuloy na pumapatay si Yang Yian, ang kulay ay naging mas maliwanag at patuloy na lumiliit. Pagkaraan ng isang araw at isang gabi, nilinis ni Yang Yian ang 12 pol ng metal na likido ng hindi mabilang na beses, at sa wakas ito ay naging kasing laki ng isang kamao, at ang kulay ay naging ginto. Ang lahat ng mga dumi ay dinalisay at naging gintong diwa ng gintong diwa. Sa wakas, natugunan nito ang mga kinakailangan ni Yang Yian. Nang matapos ang pagsusubo, umungal si Yang Yian, at ang malakas na tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay sumambulat sa parehong oras. Bigla niyang ginamit ang 2 kamay sa pagcast ng 999 spell sa 12 metal na likido sa isang hininga. Fusion. Sa isang dagandong ng pagsasanib, ang 12 likidong metal na pinadalisay sa sukdulan ay biglang nagsanib. Boom! Isang mahinang tunog ang umalangaw sa lihim na silid. Sa buong pagbuo ng apoy, libu-libong gininto ang ilaw ang sumabog, na sinundan ng isang pagsabog ng matalas na metal na hininga na maaaring sirain ang lahat, na nagparamdam kay Yang Yian ng takot, ngunit alam niya na kapag mas malakas ang hininga, mas maganda ang material ng gintong asensya, at ang katumbas na puppet ay magiging mas malakas. Sa sandaling ito, ang gintong asensya ng 12 likidong metal na pinagsama-sama ay nalampasan ang antas ng metal, at masasabing isang malakas na puwersa. Isa rin itong sorpresa na lampas sa inaasahan ni Yang Yiu. Hindi siya tumigil. Ang susunod na hakbang ay ang blanking stage. Ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na dumaan at nag-drill sa globo ng gintong asensya. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, lumitaw sa susunod na bahagi ang isang taong kapareho ng tangkad ni Yang Yiu. Matingkad ang kanyang mga kamay at paa. Maliban sa kakulangan ng mga tampok ng mukha, mayroon siyang lahat ng iba pa. Siya ay ganap na gininto ang tao.
Pagkatapos ay ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang mga daliri bilang panulat na kutsilyo at ang kapangyarihan ng tunay na chi at kaluluwa bilang tinta upang simulan ang pag-ukit ng mga pupi na inscription at mga pormasyong pandepensa sa taong metal. Ang mga pangunahing porma sayon ng inscription na inukit ay mga pag-atake ng depensa at mga porma sayon ng bilis ng hangin. Pagkatapos ng isa pang araw at gabi, sa wakas ay natapos na ang pag-ukit. Sa wakas, pinilit ni Yang Yiyo ang isang patak ng dugo at direktang lumipad sa noo ng taong metal. Natapos din ito sa wakas. Nang matapos ang gawain, ikinaway niya ang kanyang kamay at lumipad ang lalaking metal at tumayo sa kanyang harapan. Sa pagtingin sa lalaking metal na walang mga tampok ng mukha, si Yang Yiyan ay tumawa at sinabi sa kanyang sarili, ito ay eksaktong kapareho ng paglalarawan ng advanced na pamamaraan ng pagpino ng pupi na iniwan ng matanda, perpekto. Bagamat walang mga facial features, sinabi pa rin ni Yang Yiyan na perpekto ito dahil binanggit ng puppet refining technique na iniwan ng kanyang master na si Yun Changxi na ang pagpino sa mga advanced na puppet ay nangangahulugang walang facial features. Kung nais mo ang mga tampok ng mukha, hanggat ang kaluluwa ay gumagalaw, sila ay lilito ng natural, at maaari mong baguhin ang hitsura ng mga tampok ng mukha sa kalooban. Okay, bagamat wala itong mukha, matagumpay itong napino. Sa kabutihang palad, ang unang emperador ay nakakolekta ng sapat na gintong essence, kung hindi, 12 metal na lalaki ay hindi sapat upang pinuhin ang isa. Bueno, bigyan ito ng isang pangalan, at tawagin itong walang mukha na pupi mula ngayon. Nakangiting bulong ni Yang Yiyan. Siya, huminga ng malalim at sinabi, ang kaluluwa ay umalis sa katawan at lumipat. Nang sumunod na sandali ay diretsyong lumabas ang kanyang kaluluwa at dumampi sa noo ng walang mukha na pupi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Ang walang mukha na pupi na orihinal na walang mga tampok sa mukha ay nagsimulang magkaroon ng mga tampok ng mukha. Naging malinaw sa isang iglap. Ito ay eksaktong kapareho ni Yang Yiyo. Ang pinagkaiba lang ay light gold ang kulay ng balat niya, pero baliwala iyon. Sinubukan ni Yang Yiyo na igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Sila ay napaka-flexible nang walang anumang mga hadlang. Wala silang pinagkaiba sa sarili niyang katawan. Malayang makontrol niya ang mga ito. Noon lang niya napagtanto kung gaano kahalaga ang puppetry technique na iniwan ng matanda. Matapos tumalon saglit, tumigil si Yang Yiyo at biglang sumigaw, "Fuck, anong pagkakamali? Nakalimutan ko talagang pinuhin si Dingding." Sa pagtingin sa hubad na metal na katawan, si Yang Yiyo ay nanlumo sa kamatayan at ang kanyang mukha ay naging mapait. Kabanata 904 ito ay gumagana ng maayos. Ang pagpino sa mga puppet ay batay sa sariling hugis ng katawan, ngunit nakalimutan na niyang ang pinakamahalagang bagay para sa mga lalaki. Palagi siyang hindi komportable sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Maaliw lang niya ang sarili sa kanyang puso, hindi bale, puppet body lang. Ang self-hypnosis ay epektibo. Pagkatapos ay naglabas siyang ng isang set ng damit at isinuot iyon. Hinubad niya ang storage ring sa kanyang katawan at isinuot ito, at naghanda na lumabas. Siyempre, nanatili rito ang orihinal na katawan. Ipinatawag niya ang tatlong ulo na Fire Cloud Dog at si Wang Zi at hiniling sa kanila na bantayan ang kanyang orihinal na katawan dito. Huwag hayaang may mangyari. Ngayon ang kaluluwa ay wala na sa katawan. Kung may mangyari sa orihinal na katawan, hindi magkakaroon ng oras si Yang Yiyo para umiyak. Ngunit medyo nag-aalala pa rin siya, kaya ipinatawag niya ang magkapatid na Wu Mokyo at Qiao Fu. Hello, sir. Nakita ng tatlo ang pagpupugay ni Yang Yiyo, ngunit si Yang Yiyo ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Sa halip, sinabi ng isang lalaking may gininto ang mukha sa tabi niya, huwag kang magtaka. Umalis na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Isa itong puppet. Susundan ako ni Kier para gumawa ng mga bagay. Nandito sina Qiao Fu at Wu Moxia para protektahan ako. Huwag hayaang may makalapit. Susunod ako sa utos mo. Nakahinga si Yang Yiyo at dinala si Wu Mokyo pababa ng Flame Mountain at dumiretso sa Adventure King City. Si Wu Mokyo ay hindi nakikita at nakipag-chat kay Yang Yiyo habang nasa daan. Sir, maaari ba tayong manatili dito sa hinaharap? Walang aksidenteng mangyayari sa loob ng 10 taon, ngunit mahirap sabihin pagkatapos ng 10 taon, kaya pupunta ako sa Adventure City upang makahanap ng paraan. Sir, hahanapin mo ba ang Miss Zing na iyon? Oo. Sir, gusto mo ba si Miss Zing? Huwag kang magsalita ng walang kwenta, magkaibigan tayo. Oh. Hindi ko sinasabi, Kier, bakit naging chismosa ka ngayon? Ang mahalaga ay magsanay ng mabuti, alam mo ba? Anong antas ng Feng Duju ang nalinang mo ngayon? Hehe, napangiti si Wu Mokyo ng pilyo at sinabing, Sir, nakalusot lang ako ilang araw na ang nakakaraan, at ngayon ay nilinang ko na ang Feng Duju sa ikalimang antas ng gitnang baitang. Ikalimang antas, mataas na baitang. Iyan ay katumbas ng gitnang yugto ng Yun Yuanying Realm. Hindi masama, magtrabaho ng husto.
Isa ka na ngayong master ng Yunmen ko, mas mataas kaysa sa mga kapatid na babae ng pamilya Lo. Nagulat talaga si Yang Yiyo. Sa nakalipas na mga taon, si Wu Mokyo at ang iba pang dalawang ghost cultivator ay nagsasanay sa pag-iisa, at hindi siya nagtanong tungkol dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tahimik na nilinang ni Wu Mokyo ang gitnang yugto ng Nascent Soul, habang ang magkapatid na Lu ay nasa maagang yugto lamang ng Nascent Soul. Dapat sabihin na si Wu Mokyo, isang ghost cultivator, ay napakatalino at karapat-dapat na purihin ng master. Hehe, salamat sa papuri, tiyak na magsusumikap si Kier at mananatili sa tabi mo magpakailanman at magiging anino mo. Si Wu Mokyo ay mukhang isang batang babae, ngunit ang kanyang personalidad ay tulad pa rin ng isang maliit na babae. Masayang-masaya siya sa pagtanggap ng papuri ni Yang Yiyo, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang pagsisikap na ito ay malayo sa sapat para sa kanya na maging anino mo magpakailanman. Hindi mo ba nakita na ang iyong amo ay nasa huling yugto na ng out-of-body cultivation? Kaya't ngumiti si Wu Mokyo at nagsalita, ngunit iniisip niya sa kanyang puso na kailangan niyang magsikap pa upang magsanay. Well, hard work is the basic condition for cultivation, pero hindi mo pwedeng pilitin ito ng kusa. Hindi sapat na magtrabaho ng husto sa antas ng Nascent Soul. Ang pagpilit sa paglilinang ay magiging kontraproduktibo. Ang susi ay ang maramdaman ito. Naiintindihan ni Kier, huwag kang mag-alala, sir. Naglakad at nag-usap ang dalawa, at hindi nila namalayang nakarating sila sa Adventure King City. Nang papalapit, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay naging isang binata na may mga kilay na espada at mga mata ng bituin. Anyway, ang pinakamalaking bentahe ng walang mukha na puppy na ito ay pagbabago. Binago niyang ang kanyang sarili sa isang gwapong hitsura na magpapaluan ng mga babae, at pagkatapos ay tumingin sa akin, Wu Mokyo, at nagtanong, gwapo ba si Kier? Hehe, sir, ang gwapo niya, pero sobrang dilaw ng mukha. Hindi ba malalaman na isa kang puppet? Nakipag-chat si Wu Mokyo kay Yang Yiyo sa hindi nakikitang estado, at nagsalita ng malikot. Well, ito ay isang metal puppet. Normal lang na madilaw ang mukha. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang tao sa mundo ng paglilinang. Dapat maayos. Tsaka totoo ang kaluluwa ko. At kailangan mong maniwala na ang puppy na lihim na pamamaraan na aking pinino ay ang nangungunang sekreto sa mundo. Hindi talaga nakikita ng mga ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, okay lang. Walang kahihiyang ipinagmalaki niyang si Wu Mokyo. Well, sir, the best. Si Wu Mokyo ay naging head fan ni Yang, at naniwala sa lahat ng sinabi niya. Haha, gamaan ang loob ko, si Yang Yiyan ay napaka-showy sa sandaling ito. Pagkatapos ay nagyabang siya patungo sa Adventure King City. Ang kanyang katawan ay ngayon ay isang ginintoang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay ang kanyang sariling orihinal na katawan. Maliban sa kulay dilaw na balat, isa talaga siyang gwapong blonde ang buhok. Gayunpaman, ang tanging sagabal ay wala siyang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at magagamit lamang niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, dahil ang kanyang katawan ay isang puppy kung tutuusin. Ngunit sa pangkalahatan, sapat na upang harapin ito, at hindi niya planong magdulot ng gulo. Diretso siya kay Xing Binbin, humingi ng mapa ng disyerto at umalis. Siyempre, tinanong din niya si Xing Binbin tungkol sa Array Master na nag-ayos ng teleportation array. Ang Adventure King City ay abala pa rin sa mga tao, ang mga adventurer ay papalabas-pasok sa gate ng lungsod, at may mga sundalong nagbabantay dito. Si Wu Mokyo ay isang ghost cultivator sa stealth mode, kaya walang pagkakataon ng mga sundalong ito na mahanap siya. Siyang naman mismo, ayaw niyang magkagulo, kaya pumila siya at naghintay na makapasok sa lungsod sa maayos na paraan. Nang papalapit na siya, biglang nakita ni Yang Yiyo ang tatlong larawan ng mga bato na lumilitaw sa gate ng lungsod. Ang unang tao dito ay ang kanyang sarili, at ang dalawa pa ay sina Zon Chingren at Hu Xianer. Damn it, gusto ko talaga. Nagmura si Yang Yiyo sa kanyang puso. Mabuti na lang at handa siyang mabuti sa oras na ito at ginamit niya ang walang mukha na puppy para makapasok sa lungsod. Kung hindi, magiging matinding labanan ang pagpunta ko rito. Hindi na kailangang magtanong, alam ng lahat na ito ay isang wanted order na inisyo ni Yuan Tiangang, ang matandang immortal. Oo naman, ang mga maliliit na salita sa imahe ay nagsabi na ang Adventure Hall ay nais ng mga kriminal. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga labi at bamulong sa kanyang puso. Maaga o huli, papatayin kita, Yuan, ang matandang immortal. Ang tatlong tao sa listahan ng wanted ay ang mga rebelding adventurer ng Adventure King City. Napakasama nila at maaaring patayin ng sinuman. Nagkaroon pa nga ng malaking gantimpala para sa sinumang makakapatay sa tatlong tao. Nalaman ni Yang Yiyan na ang kanyang gantimpala sa pagpatay sa kanila ay 100,000 mababang uri ng mga espiritong bato, habang si Zon Chingren ay 5,000 at si Hu Xianer ay 3,000.
Matapos makita ang pagkakaiba sa mga gantimpala, itinikom niyang ang kanyang mga labi at nagmura, ang aking lola ay nagkakahalaga lamang ng 100,000 mababang uri ng mga espiritong bato. Paano siya nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000? Ngunit pagkatapos makita ang mga gantimpala para kina Zon Chingren at Fu Xianer, naramdaman niyang balanse. Sa katunayan, alam niyang si Yuan Tiangang, ang matanda, ay nagbigay ng reward kahit alam niyang nasa Southern Restricted Area siya. Ginawa niya ito para akitin ang mga adventurer ng Adventure King City na pumunta sa Southern Restricted Area para magdulot ng gulo at kasuklaman ang tatlong malalaking halimaw gaya ng dragon. Sa kasamaang palad, alam ng lahat sa Adventure King City na ang Southern Restricted Area ay hindi madaling guluhin, at walang mga tanga. Walang malilinlang dito. Sa kabutihang palad, walang nakakaalam na ang tatlong malalaking halimaw sa Southern Restricted Area ay umalis na para sa Cultivation World, kung hindi, ang Southern Restricted Area ay magiging magulo. Sa kabilang banda, isipin mo, si Yuan Tiangang ay talagang mapanloko. Kapag nailabas na ang kanyang bounty, ang mga adventurer ay hindi nang ahas na pumasok sa Southern Restricted Area. Gayunpaman, hanggat siya, sina Zon Chingren, at Hu Xianer ay lumalabas sa Southern Restricted Area at kinikilala ng iba, sila ay malalagay sa problema. Kaya ang bounty na ito ay napakabisyo pa rin. Ngunit sa puntong ito, walang pagpipilian si Yang Yiyo. Maliban kung si Yuan Tiangang ay namatay at ang Adventure Hall ay ganap na kontrolado ng pamilya Zing Binbin, ang bounty ay maaaring bawiin. O maaari niyang pagbutihin ang kanyang lakas at patayin si Yuan Tiangang, ang matanda, para walang maglakas loob na isipin siya at si Zon Chingren. Kahit alin, lakas ang una. Pinalakas din ito ang determinasyon ni Yang Yiyo na agarang ayusin ang transmission array. Siya mismo ay walang pakialam, ngunit may daan-daang mga disipulong Yunmen sa likuran niya. Kung ang balita ng pag-alis ng tatlong halimaw sa Southern Restricted Area ay kumalat isang araw, ang kalaban ay darating sa pintuan, at ang pagkakaroon ng array ay isang paraan palabas. Nang iniisip ni Yang Yiyo ang mga magugulong alalahaning ito sa kanyang isipan, isang malamig na boses ang nagsabi, ipakita ang iyong adventure pass. Natigilan si Yang Yiyo. Ano ba, kailangan mo ba ng ID card? Hindi pa siya nakakapunta sa Adventure Hall para magparehistro. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang tao sa likod niya na may hawak na token na may nakasulat na Adventure King City. Bigla niyang naalala ang token na ibinigay sa kanya ni Zing Binbin. Halatang mas advance ang token na iyon kaysa sa nasa likod niya. Hindi niya alam kung gagana kaya nilabas niya muna. Lihim siyang natuwa na nailagay niya ito sa storage ring. Inilabas niya ang token na ibinigay ni Zing Binbin sa kanya at ipinakita ito sa gwardya. Sa susunod na sandali, ngumiti si Yang Yiyo. Nakita ng guard ang purple token na may nakasulat na Adventure King, at biglang nagbago ang mukha niya. Bumagsak siya sa lupa at malakas na sinabi, "Hello, sir. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala." Masaya si Yang Yiyo sa kanyang puso, at lihim na nagsabi, ang token na ibinigay ni Zing Binbin ay talagang kapaki-pakinabang. Kabanata 905, Pagkuha ng Misyon. Hindi alam ni Yang Yiyo kung anong antas ang ibinigay sa kanya ng token na si Zing Binbin, ngunit nang makitang nakaluhod ang mga gwardya, naisip niyang mas mataas na antas ito sa Adventure Hall. Gamit ang token, maayos siyang pumasok sa lungsod, at hindi gaanong nagsalita ang mga gwardya. Gayunpaman, mahinang narinig ni Yang Yiyo na may bumulalas na ito ang pinakamataas na Purple Gold Adventure Order sa Adventure Hall, at tanging ang mga elder ng Adventure Hall ang mayroon nito. Isinasaalang-alang na si Zing Binbin ay ang ina po ng Adventure King, siya ay itinuturing na isang Orthodox royal family, kaya hindi ito nakakagulat. Anyway, buti na lang at naisipan niyang magpasalamat nang makilala niya ito. Matapos malaman kung nasaan ang Adventure Hall, dumiretso si Yang Yiyo sa Adventure Hall. Isa na siyang puppet na walang mukha, at walang nakakakilala sa kanya, kaya't mapupuntahan niya si Zing Binbin ng may pagmamayabang. Matatagpuan ang Adventure Hall sa gitna ng Adventure King City. Ito ay isang lungsod sa loob ng isang lungsod, na maaaring maunawaan bilang ang lokasyon ng imperial na palasyo. Nang pumunta si Yang Yiyan doon, talagang nabigla siya. Ang atik ng palasyo na hindi makikita sa isang sulyap ay tila sumasakop sa isang lugar na 12-12 milya, ngunit maraming mga lugar ang hindi mapupuntahan. Sa hawak na token ng pakikipagsapalaran, si Yang Yiyan ay dapat na makapunta sa ibang mga lugar sa Adventure Hall, ngunit hindi niya planong pumunta. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Zing Binbin, mayroong 10 mahuhusay na elder sa Adventure Hall, na lahat ay may mataas na kasanayan. Bilang karagdagan, mayroong isang mahusay na kaaway, si Yuan Tiangang, kaya't mas mahusay na huwag makipagsapalaran. Mas mabuting maging ligtas kaysa sorry. Handa pa rin siyang magtanong sa isang tao kung nasaan si Zing Binbin, at pagkatapos ay makikita niya si Zing Binbin na may hawak na token.
Pagdating niya sa entrance ng Adventure Hall, napatingin siya sa Mar-Ingle na Adventure Hall. Mayroong higit sa 20 mga gwardya lamang. Sa pagtingin sa Sol M na nakapaligiran, walang katapusang mga tao ang pumapasok at lumalabas sa Adventure Hall. Ang mga adventurer na pumunta dito ay tumanggap ng mga gawain o nagbigay ng mga gawain. Sinabi sa kanya ni Xing Binbin na ang Adventure Hall ay nagbigay ng iba't ibang gawain, na walang iba kundi ang paghahanap ng mga likas na kayamanan. Matapos makumplito ang mga gawain, ang mga adventurer ay maaaring makakuha ng kaukulang mga gantimpala o palitan ang mga ito para sa kung ano ang kailangan nila. Ang buong Adventure Hall ay isang malaking operating organization, at walang bagay na hindi maaaring ipagpalit ng Adventure Hall. Maaari ka ring mag-post ng mga gawain sa Adventure Hall, syempre, hanggat kaya mo ang espiritual na bato o isang bagay na katumbas. Lumapit si Yang Yian sa isang gwardya para kausapin siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Walang pagpipilian si Yang Yian kundi kunin ang adventure token. Ayaw niyang magpakitang gila sa masikip na lugar, pero hindi niya ito pinansin, kaya maaari lang niyang ilabas ang adventure token para takutin siya. Gaya ng inaasahan ni Yang Yian, nang ilabas niya ang adventure token at iwinagayway ito sa harap ng guard, nagbago ang mukha ng guard at gusto niyang sumaludo. Kalimutan mo na, may itatanong lang sana ako sayo. Pinigilan niyang ang guard na say saludo at sinabi. Hindi ko kilala ang totoong master, sana mapatawad mo ako, please give me your instructions. Biglang gumanda ang ugali ng guard. Alam mo ba kung saan nakatira si Prinsesa Xing Binbin? Maaari mo ba akong dalhin doon? Kaibigan ko siya. Tanong ni Yang Yian sa kanya. Ito sir, pwede na po kayong pumasok at hanapin siya ng diretsyo na may dalang token. Ang kamahalan ay nasa Xiang Garden ng Adventure Hall, ngunit, nang sabihin niya ito, nag-alinlangan ang gwardya at hindi nagsalita, na parabang may kinakatakutan siya. Kumuha si Yang Yiu ng chipil at iniabot sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ito ay maginhawa. Paanong hindi nakita ni Yang Yiu na may pagtatansya ang gwardya na ito? Narinig din niya mula kay Xing Binbin na ang Adventure Hall ay nasa hitsura ngunit hindi sa espiritu. Ang 10 matatanda ay nahahati sa 3 pangkat at nag-away. Ito ay normal para sa ilang mga bagay na mangyari. Pumunta siya dito para makipagsapalaran, kaya mas mabuting magtanong tungkol sa ilang bagay. Ang lalaking ito ay palaging isang bantay, ngunit sa mga mata ni Yang Yiu, siya rin ay isang tao na umabot sa rurok ng huling yugto ng Nascent Soul. Ang rurok ng isang magsasaka ay walang iba kundi isang bottleneck. Kung bibigyan siya ng tableta, may malalaman siyang balita. Bilang isang bantay ng Adventure Hall, ang balitang alam niya ay palaging mas maaasahan kaysa sa narinig niya sa kalsada. Ang mga table tasks ay mahirap na pera sa Adventure King City, at naniniwala siyang tatanggapin ito ng gwardya. Tamang-tama, nang mailabas ang tableta, sinabi ng gwardya na may pagtingin sa kanyang mga mata, maginhawa, salamat sa tableta. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang tableta gamit ang isang flash ng kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Yiu, pakiusap, sundan mo ako, Ginoo. Hindi maginhawang makipag-usap dito. Tumango si Yang Yiu, at sinundan siya sa isang sulok ng Adventure Hall. Diretsyong sinabi ng gwardya nang walang anumang hinala, Panginoon, ito po ang kaso. Narinig ko na bumalik ang Her Royal Highness the Princess sa Adventure Tower ng Great Elder ilang araw na ang nakalipas. Well, ang Great Elder ay ang lolo ng Her Royal Highness the Princess, si Xing Yanwang. Pagkatapos nito, ang Adventure Tower ay direktang nasa ilalim ng batas militar. Ang lugar sa loob ng 3 milya ay puno ng mga Imperial Guard ng Adventure Hall, na lahat ay mga personal na gwardya ng Great Elder. Kaya sa oras na ito, aking Panginoon, maghintay ka muna ng ilang sandali bago hanapin ang Her Royal Highness the Princess. Hindi mo siya makikita sa Her Royal Highness the Princess's Xiang Garden. Bukod dito, narinig ko na kahapon, ang pangatlong elder na si Yuan Tiangang ay pumasok sa Southern Restricted Area upang tugisin ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang apo, at siya ay bumalik na malubhang nasugatan. Ang Adventure Hall ay hindi mapayapa ngayon. Sa aking palagay, Panginoon, tingnan mo ang Adventure Hall at huwag munang pumasok sa Adventure Hall. Ang pagpasok sa ganitong oras ay hindi may iwasang magdulot ng gulo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Yiu matapos itong marinig. Isa siyang insider at natural niyang mahihinuhan na halos totoo ang sinabi ng gwardya. Sa kasong ito, hindi niya mahanap si Xing Binbin. Walang kwenta kung hahanapin siya. Ang Adventure Tower ay teritoryo ng Xing Yanwang at nasa ilalim ng batas militar. Hindi siya makalapit dito. Ito ay tiyak na hindi makatotohanan. Para hanapin siya ngayon, binawi ni Xing Binbin ang Pure Yang clone. Si Xing Yanwang ay dapat na naghahanda upang pinuhin ang Pure Yang clone. Malaking bagay ito para sa pamilya Xing, at tama para kay Xing Binbin na manatili at tumulong. Bilang karagdagan, si Yuan Tiangang ay dumanas ng malaking pagkawala.
Naisip ni Yang Yio, na nasa Adventure Hall din, na natural na maririnig ng pamilya Zing ang balita ng pinsala ni Yuan Tiangang, kaya tila magbabago ang Adventure Hall. Kung hinanap niya si Zing Binbin sa oras na ito, maaaring siya ay targetan ni Yuan Tiangang at ng isa pang puwersa ng ikasyam na elder, na hindi magandang bagay. Mas mabuting hintayin si Zing Binbin na lumabas. Matapos paalisan ng mga gwardya, naisip ito ni Yang Yio yun, dahil hindi niya makuha ang mapa mula sa pinsala ni Zing Binbin, makakahanap lang siya ng paraan ng mag-isa, na hindi dapat maging mahirap para sa kanya. Mayroong iba't ibang mga gawain na nakapost sa Adventure Hall. Sinabi sa kanya ni Zing Binbin na hanggat pumunta siya sa Adventure Hall upang gawin ang isang gawain na ipinaskil ng Adventure Hall, maaari niyang makuha ang mapa pagkatapos makumplito ito. Kaya naramdaman ni Yang Yian na mas mabuting humingi ng tulong sa kanyang sarili kaysa humingi ng tulong sa iba, kaya tumalikod siya at naglakad papunta sa Adventure Hall, handang gawin ang isang gawain na dapat tapusin kapalit ng mapa. Pagkatapos maglakad sa buong Adventure Hall, ito ay napakalaki, na nagbibigay kay Yang Yian ng pakiramdam ng pagdating sa Yancheng Railway Station sa Kyushu, na may mga pintuan ng reception at mga tao na dumadaloy. May mga bounty task areas, task release areas, exchange task areas. Sa madaling salita, maraming mga lugar ng gawain, bawat isa ay may sariling mga tungkulin sa isang maayos na paraan. Mabuti na lang at kilala niya ang mga karakter, at ang mga karakter dito ay ang mga sinaunang tradisyonal na Chinese character ng Kyushu, kaya hindi mahirap hanapin ang mga ito. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Yang Yian ang lugar ng misyon ng mapa. Tila sobrang desyerto ang reception portal at walang masyadong tao. Sa ikalawang pag-iisip, ito ay tama. Karamihan sa mga adventurer na naninirahan sa Adventure King City ay pamilyar sa terrain ng Zishazo. Hindi tulad niya, naganap na tagalabas at walang ideya kung ano ang gagawin, kailangan niya ng mapa. Pagkapasok, nakita niya ang isang matandang natutulog sa reception counter. Dahil dito, labis na nanlumos si Yang Yian. Walang sumalubong sa kanya pagpasok niya. Ubo. Naiistorbo lang niyang ang natutulog na matanda. Walang tugon pagkatapos ng pag-ubo ng isang beses. Ubo-ubo. Sa pagkakataong ito si Yang Yian ay dumiretso sa counter at umubo ng malakas ng 2 beses. Sino ang nakakainip at nakagambala sa aking panaginip sa Tagsibol? Sa wakas ay nagising ang matandang natutulog sa counter, ngunit tiningnan niya si Yang Yian na may galit sa kanyang mga salita. Si Yang Yian ay hindi nagkaimik at bumulong sa kanyang puso, siya ay isang matanda na, at siya ay nananaginip pa rin. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang gawin ang mga bagay, kaya ngumiti siya sa matanda at sinabing, "Paumanhin, Ginoo, gusto kong gumawa ng gawain sa mapa." Ang pamagat ng "Sir" ay isang pangkalahatang termino para sa mga kawani ng opisina dito. Narinig niyang tinawag siya ng iba ng ganoon, kaya sumunod na rin siya. Kailan? Narinig ng matanda na gustong gumawa ng gawain ni Yang Yio, hindi na siya inaantok. Tiningnan niya ang map task portal, na siyang pinakadesyerto na lugar sa buong Adventure Hall. Hindi tulad ng ibang lugar na masikip at kumikita, ang kanyang pagtanggap sa gawain sa mapa ay desyerto dahil karamihan sa mga mapa ay hindi kailangan. Pagkatapos ng mahabang panahon sa Adventure King City, natural na pamilyar sila sa lupain sa kanilang paligid, kaya hindi na nila kailangan pang lumabas para makipagsapalaran. Tumingin kay Yang Yio, ngumiti siya at sinabing, "Kuya, kara-rating mo lang sa Adventure King City, tama ba?" "I guess so. May problema ba?" Casual na sabi ni Yang Yio. "Walang problema, syempre walang problema. Ito ay isang matalinong desisyon para sa iyo na pumunta dito upang gumawa ng isang gawain sa mapa. Wala akong lakas ng loob na magsabi ng iba. Ang mapa dito ay ang pinaka-detalyado at komprehensibo sa buong mundo ng bundok at dagat. Iniisip ko kung anong uri ng mapa ang gusto mo." Masiglang tanong ng matanda. Natigilan si Yang Yian, may mga level ang mapa. Kabanata 906, Pagpatay sa Banditang Cao Shangfei. Ang matanda ay natigilan sa mga salita ni Yang Yio, at pagkatapos ay napagtanto niya na si Yang Yio ay isang out-and-out na rookie. Natawa siya at sinabing, "Syempre, iba't ibang lugar at rehiyon ang may iba't ibang kahirapan sa misyon, kaya natural na nahahati ang mga mapa sa iba't ibang antas." Siya huminto at nagpatuloy, ang mga antas ng mapa ay nahahati sa 4 na antas, A, B, C, at D, at mayroong 3 antas ng itaas, gitna, at ibaba. Ang pinakamataas na antas A ay ang mapa na kinabibilangan ng buong mundo ng bundok at dagat. Ang itaas, gitna, at ibabang antas ng A ay ang mga antas ng detalye ng mapa, na nagtatala ng mga mapanganib na lugar sa bawat lugar, kung anong mga espiritual na gamot ang mayroon sa mga lugar na iyon, kung anong mga materyales sa pagdadalisay ang mayroon sa mga lugar na iyon, kung anong uri ng mga halimaw ang mayroon sa mga lugar na iyon, at iba pa. Ang B-level na mapa ay ang teritoryo. Ang mga mapa, gaya ng teritoryo ng mga kabundukan, ay hinati-hati bilang ngayon, at naglalaman ng impormasyon sa loob ng isang teritoryo.
Ang mga mapa ng Class C ay mga mapa ng kontinente, tulad ng lahat ng impormasyon ng ating buong Zishan continent. Ang mga mapa ng Class D ay mga detalyadong mapa ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Hilagang Silangan ng isang kontinente. Iniisip ko kung anong antas ng mapa ang kailangan mo. Gusto mo ba ng isang magaspang na mapa ng mas mababang grado, o isang detalyadong mapa ng mas mataas na grado, o isang medium grade na mapa na hindi magaspang o detalyado? Matapos makinig sa matanda, si Yang Yiyu ay maraming natutunan. Ang mapa na ito ay nilalaro sa Adventure Hall. Gayunpaman, naniniwala siya na ang mga mahahalagang mapa ay maaaring hindi magagamit dito, o ang kahirapan ng gawain ay maaaring hindi makumplito, tulad ng itaas na Grade A na mapa na binanggit ng matanda. Ngunit ang kailangan niya ngayon ay isang mapa ng disyerto ng Zishan continent, at walang ibang mga mapa. Makikita niya ang sitwasyon kapag kailangan niya ito sa hinaharap. Sinabi niya sa matanda, kailangan ko ng mapa ng Zishan Show. Iniisip ko kung anong uri ng gawain ang kailangan kong tapusin upang makuha ito. Saglit na nag-alinlangan ang matanda at sinabi, kung gayon ay ang mapa ng ding grade. I wonder kung anong grade ang kailangan mo, upper, middle o lower grade. Sinabi ni Yang Yiyu nang walang pag-aalinlangan, dahil ang pinakamataas na baitang ay ang pinakadetalyadong, ito ay dapat na nasa itaas na baitang ding grade na mapa. Okay, little brother, you have foresight. Ang mas mataas na grado dito ay napaka-detalyado. Nangangako kang hindi ka magdaranas ng anumang pagkawala. Sandali lang, bibigyan kita ng gawain para sa mas mataas na baitang ding grade map. Pagkasabi nito ng matanda ay tumalikod na siya at pumunta sa likod ng hall. Lumabas siya pagkaraan ng ilang sandali, ngunit ang nagpalungkot kay Yang Yiyu ay ang matanda ay may hawak na librong mahigit 3 talampakan ang kapal sa kanyang mga braso. Inilagay niya ito sa harap ni Yang Yiyu at sinabing, little brother, lahat ito ay top grading level na mga character. Pumili ka. Kinuha ni Yang Yiyu ang isang libro at binuklat ito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay nasilaw. Masyadong marami at hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Sa pagtingin sa matandang lalaki na nakatingin sa kanya ng may interes, lumingon ang mga mata ni Yang Yiyu at nagsabi, Guro, alam mo ba kung aling lugar sa mga gawaing ito ang may mga fossil ng balahibo? Naniniwala akong dapat alam mo, tama ba? Mangyaring tulungan akong pumili ng isang gawain na nagsasangkot ng isang lugar na may mga fossil ng balahibo. Siyempre, mas maganda kung ang lokasyon ay nasa Zishan Show. Upang maisakatuparan ang negosyo ni Yang Yiyu, hindi pinansin ng matanda ang gulo at tumango, madali lang ito. Sandali lang hahanap ako para sa iyo. Pagkatapos nito, mabilis na binuklat ng matanda ang makapal na taskbook, at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, got it. Mayroon talagang isang lugar na may mga fossil ng balahibo sa buong Zishan Show. Nasa pugad ng tulisan. Nang matapos siya, nagsasalita, binaliktad niya ang isang pahina ng taskbook at ipinakita ito kay Yang Yiyu. Pugad ng mga tulisan. Medyo nagulat si Yang Yiyan. May mga bandido pa rin sa mundo ng Shanghai Jie kung saan umiiral ang mga magsasaka. Siyempre, hindi lang sa Zishan Show, kundi sa kahit saang lugar sa Shanghai Jie. Ang lokasyon ng misyon ay tinatawag na Bandits Nest dahil may malalaki at maliliit na bandidong puwersa na nakabaon doon, kaya tinawag itong Bandits Nest. Pero matagal na yun. Walang mga bandido sa pugad ng mga bandido ngayon. Pinatay sila ng mga adventurer mula sa Adventure King City. Isipin lamang ang tungkol sa libu-libong mga adventurer sa Adventure King City. Walang sapat na mga bandido na pumatay, kaya walang mga bandido. Ito ang pinaka-epektibo para sa iyo na gawin ang misyon na ito, kapatid na lalaki. Nakangiting sabi ng matanda. Laging nararamdaman ni Yang Yiyan na ang mga salita ng matanda ay hindi ganap na totoo, ngunit alam din niya na ang mga ganoong tao ay mga negosyante at hindi magsasabi ng totoo kahit na tanungin. Kaya hindi na lang siya nagtanong at tiningnan ang laman ng mission book. Oo naman, isinulat na ang mga fossil ng balahibo ay ginawa ng 70 milya sa timog silangan ng pugad ng mga bandido. Mayroon lamang itong pangungusap, at walang ibang talaan. Ang reputasyon ng Adventure Hall ay hindi isang problema. Dahil nakatala sa taskbook na may mga fossil ng balahibo sa pugad ng bandido, dapat mayroong ilan. Hindi na nagtanong pa si Yang Yiyu at sinabi sa matanda, okay, ito ang gawain. Walang problema, magparehistro ka, kapatid. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Pinahihit ng matanda ang kanyang kamay at isang malagatas na puting anim na diamante na bato ang lumitaw sa kanyang palad. Narinig ni Yang Yiyu na sinabi ni Xing Binbin na ang ganitong uri ng bato ay tinatawag na contract stone. Para sa sinumang adventurer na tumatanggap ng gawain mula sa Adventure Hall, gagamitin ng Adventure Hall ang contract stone para pumirma ng kontrata sa dugo at irehistro ito sa libro, ngunit hindi siya nagtanong tungkol sa partikular na paraan ng antas. Pagkatapos ay sinabi niya, ako si Wumian. Okay, kapatid na lalaki Wumian, may isa pa akong tanong,
gusto mo bang tanggapin ang gawain ng pugad ng bandido at iba pang mga top grade na mapa? Seryoso ang itsura ng matanda. Alam ni Yang Yiyo na papasok na ito sa formal na proseso, at tumango, sinabing, oo. Matapos makuha ang pagsang-ayon ni Yang Yiyo, ngumisi ang matanda at sinabi, kung gayon, mangyaring magbayad ng deposito ng 10,000 Spirit Stone, kapatid na lalaki. Bakit kailangan kong humingi sa iyo ng mga Spirit Stone para makumplito ang misyon? Tanong ni Yang Yiyo habang nakadilat ang mga mata. Napangiti ang matanda at sinabing, huwag kang mabalisa, kapatid. Ito ang panuntunan ng Adventure Hall sa loob ng libu-libong taon. Hindi ito tinatawag na depositong bato ng espiritu. Kung sakaling mabaigo kang makumplito ang gawain, hindi ba kami sa Adventure Hall ay magbibigay sa iyo ng mapa ng gawain ng libre? Kapag pumunta ka upang gawin ang gawain, ang Adventure Hall ay magbibigay sa iyo ng lahat ng detalyadong impormasyon ng lokasyon ng gawain. Kung hindi ka magbabayad ng deposito at tumakas gamit ang impormasyon ng mapa na ibinigay namin, hindi ba tayo magdaranas ng malaking pagkalugi? Tama. Isa pa, deposito lang. Hanggat na kumpleto mo ang gawain at bumalik, ibabalik namin sa iyo ang depositong bato ng espiritu. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo lang ang sino man dito. Ito ang panuntunan ng Adventure Hall sa hindi mabilang na taon. Magsisinungaling pa ba ako sa iyo? Nakita ni Yang Yiyo na tila hindi nagsisinungaling ang matanda sa kanya, at kailangan niyang pumirma ng kontrata, kaya gamaan ang pakiramdam niya matapos itong isipin. Gayunpaman, nang umalis siya sa lupa, karamihan sa mga espiritong bato sa kanya ay naiwan sa mga disipulong Yunmen sa lupa. Ngayon ay mayroon lamang siyang ilang daang mga espiritong bato, at 10,000 mga batong espiritu ay hindi sapat. Tila nakita ng matanda ang kahirapan ni Yang Yiyo at nakangiting sinabi, kung wala kang sapat na mga Spirit Stone, maaari mong gamitin ang parehong dami ng natural na kayamanan bilang collateral. Lahat sila ay mga deposito pa rin. Huwag mag-alala, hanggat natapos mo ang gawain, ibabalik sila sa iyo ng buo. Natigilan si Yang Yiyo at naisip ito. Kumuha siya ng mataas na antas ng chipil na pinadalisay niya para kay Xing Binbin at sa iba pa noong araw na iyon at sinabing, I wonder how many spirit stones such a chipil can be worth it. Mayroon siyang kabuuang 4 na tableta na natitira sa kanya, at naisip na kung hindi sapat ang mga ito, makakahanap siya ng isang lugar upang pinuhin ang isang pagan. Hanggat ang mga table tasks ay maaaring gamitin bilang collateral, ang pagpino ng mga table tasks ay hindi isang maliit na problema para sa kanya. Ngunit nang mailabas ang chipil, ang mga mata ng matanda ay kumislap ng may kinang, at bigla siyang tumayo, ngunit pagkatapos ay pinigilan ang kanyang kasabikan at sinabing, syempre okay lang ang chipil na ito, ngunit hindi sapat ang isa, kahit 2 lang. Nako, hindi ba pwedeng gamitin ang 3 bilang collateral? Hindi pinansin ni Yang Yiyan ang mga mata ng matanda. Nang marinig niyang sinabi niyang gusto niya ng 3, kumuha siya ng 2 chipil sa kanyang kamay. Bigyan mo ako ng 3 chipils bilang collateral para sa 10,000 spiritual stones. Nang makitang umiinom si Yang Yiyan ng 2 pang chipils sa kanyang backhand, labis na pinagsisihan ito ng matanda kaya umiyak siya sa kanyang puso na dapat ay humingi pa siya ng ilang pildores. Palaging bihira ang mga table tasks sa Zishansho, lalo na noong umiinom si Yang Yiyan ng mataas na antas ng chipil. Naramdaman ng matanda ang purong espiritual na enerhiya sa loob. Sa kanyang puso, ang gayong tableta ay maaagaw kung ito ay nagkakahalaga ng 1 o 10,000. Ngunit ang mga salita ay sinabi, kaya maaari lamang niyang aminin ito. Ikanaway niya ang kanyang kamay para kolektahin ang 3 chipils, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiyan, okay, pakiiwan ang soul mark sa contract stone, kapatid na lalaki Wumian, para makabuo ng kontrata. Sabi ulit ng matanda. Nag-iwan si Yang Yiyan ng bakas ng kanyang soul mark sa contract stone. Pagkatapos ay binansagan ng matandang lalaki ang contract stone at malakas na sinabi, nilagdaan ni Wumian at ng Adventure Hall ang isang gawain ng top grade na mapa ng Bandit Nest, na magkakabisa kaagad. Biglang lumiwanag ang contract stone, at isang stream ng liwanag ang lumipad at pumasok sa Adventure Hall, sa isang 9 na talampakan ang taas na stone tablet. Pagkatapos ay natuklasan ni Yang Yiyan na mayroong isang malaking stone tablet sa gitna ng Adventure Hall, na may 3 malalaking karakter na nakasulat dito, ang contract tablet. Pagkatapos ay kumislap ang stone tablet at lumitaw ang isang linya ng mga salita, ang adventurer na si Wumian ay kinuha ang gawain ng top grade na mapa ng Bandit Nest, pinatay ang mabangis na bandido na si Cao Xiangfei, at natapos ang gawain upang makakuha ng mapa ng Zishansho, na may limitasyon sa oras na 6 na buwan. Kung overdo ang deposito, automatiko itong mapapasa Adventure Hall, at magkakabisa kaagad ang kontrata. Nang makita ni Yang Yiyan ang linya ng mga salita na ito sa contract tablet, bigla siyang nakaramdam ng sama ng loob. Alam niyang niloko siya ng matanda. Hindi ba sinabi ni Nima na pinatay ang mga bandido sa pugad ng bandido? Paanong lumitaw ang isang mabangis na tulisan?
May time limit din, at hindi ko ito ipinaliwanag ng malinaw sa aking kaibigan. Nilingan ni Yang Yian ang kanyang ulo at nakita ang matandang lalaki na nakangiti sa kanya. Napakasama at masama ang tingin niya. Gusto na niyang sampilan ang dati niyang mukha. Sa oras na ito, narinig niya na ang ilang mga tao ay nakakita ng mga salitang gawain na nakadisplay sa stone tablet at hinihingal at pinag-usapan ito. Naging mas madilim ang mukha ni Yang Yian. Kabanata 907, babala ng ulap na aso ng apoy. Lumabas si Yang Yiu sa Adventure Hall nang may depresyon. Siya ay dinaya ng mapahamak na matandang namamahala, na labis na ikinalungkot niya, ngunit walang paraan upang baguhin ang kontrata pagkatapos itong mapirmahan. Anong ginawa? Ang kanyang nalulumbay ay hindi ang 3 chipils na deposito, ngunit ang katotohanan na may mga bandido talaga sa pugad ng bandido. Sa narinig na usapan ng mga adventurer sa bulwagan noon, kabaligtaran talaga ang sinabi ng matandang kinauukulan. Ayon sa matandang namamahala, mayroong daan-daang puwersa sa lahat ng laki sa pugad ng bandido, na matagal nang nilipol ng mga adventurer, at walang mga bandido. Ngunit narinig ni Yang Yiu ang talakayan ng mga adventurer sa bulwagan, at ito ay na mayroong higit sa daan-daang puwersa sa lahat ng laki sa pugad ng bandido sa 80,000 milya na lugar, at sila ay nanirahan ng maginhawa at hindi pa nalilipol. Sa kabaligtaran, ang mga bandido sa pugad ng bandido ay umiral mula nang itatag ang Adventure Kingdom. Sa panahon lamang na umiral ang Adventure King, ang mga bandido ay hindi nang ahas na magpakitang gilas. Matapos mawala ang Adventure King, naging makapangyarihan ang mga bandido sa pugad ng bandido, at sinabi pa ng ilan na kaya nilang labanan ang kasalukuyang Adventure Hall. Sa paglipas ng mga taon, ang Adventure Hall ay mag-oorganisa ng mga adventurer mula sa Adventure King City upang magsagawa ng isang malakihang aktibidad sa pagsugpo sa bandido, ngunit sa bawat oras na ito ay nagtatapos sa walang kabuluhan. Sa halip, habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga bandido at lalong nahihirapang harapin. Ang mga bandido sa kulungan ng bandido ay dalubhasa sa pagnanakaw sa mga adventurer. Sila ay likas na mga kaaway ng mga adventurer, at bawat isa sa kanila ay walang awa at malupit. Ang mga ito ay nakabaon sa timog silangan ng Zishansho at sinasakop ang 70,000 milya ng teritoryo. Maraming dahilan kung bakit hindi magaling ang Adventure Hall sa pagsugpo sa mga bandido. Una, ang lupain ng kulungan ng bandido ay lubhang komplikado, at may mga tinek sa disyerto at iba pang mga hadlang sa halaman na walang kamatayan sa libu-libong taon, pati na rin ang mapanganib na buhangin, malamis na lambak ng buhangin at iba pang natural na mga hadlang. Bilang karagdagan, mula nang mawala ang Adventure King, ang Adventure Hall ay nakaranas ng panloob na kawalan ng pagkakaisa at labanan sa kapangyarihan. Bawat taon, kapag nag-oorganisa ng mga tao upang sugpuin ang mga bandido, walang gustong mag-ambag, at lahat ay natatakot na mawala ng sariling kapangyarihan. To put it bluntly, it is just perfunctory. Sa ganitong mga kalagayan, paano matagumpay na masusupol ang mga bandido? Ito ang naging dahilan ng paglaganap ng mga bandido sa kulungan ng mga tulisan. Noong una, aktibo sila sa timog silangan na lugar upang magnakaw ng mga adventurer, ngunit ngayon ay namumulaklak na sila sa lahat ng dako. Hanggat sila ay nasa teritoryo ng Zishansho, ang mga bandido ay mananakawan sa mga adventurer sa sandaling makatagpo sila. Sa huli, ang lahat ng mga adventurer ay hindi maglakas loob na maglakbay ng mag-isa. Ngayon ang mga adventurer ay lumabas para sa mga pakikipagsapalaran sa mga grupo. Anyway, mga adventurer, napupuot sa mga bandido hanggang buto, ngunit takot din sila sa kanila hanggang sa buto. Sa pangkalahatan, hindi sila nang ahas na pukawin sila ng madali, dahil sa sandaling pukawin nila ang isang bandido. Isang grupo ng mga bandido ang lilito upang gumanti, at maraming mga bandidong especially iya sa Adventure King City. Minsan, kahit na maggrupo ang mga adventurer, makaka-encounter din sila ng mga bandido sa grupo. Kapag pantay na ang lakas ng magkabilang panig, hihilingin ng mga bandido sa mga adventurer na magbayad ng toll, at ibibigay din ng mga adventurer ang isang tiyak na bahagi ng mga natamo sa mga bandido sa diwan ng paghahanap ng kapayapaan, upang malutas ng dalawang panig ang problema ng mapayapa. Ito ay naging isang hindi nakasulat na tuntunin sa Adventure King City na ang mga bandido sa pugad ng bandido ay hindi manggahas na magalit. Sa kasaysayan ng Adventure King City, may daan-daang taon nang walang mga adventurer na pumupunta sa Bandit Nest para gumawa ng mga gawain. Matapos gawin ni Yang Yiu ang gawaing ito ngayon, sumabog ang Adventure Hall. Sumikat na rin ang pangalan ni Yiu na Wumian. Maraming tao ang may parehong ideya na kung talagang maglakas loob si Wumian na pumunta sa pugad ng tulisan para gumawa ng mga gawain, mamamatay siya. Mas maraming tao ang nag-iisip na si Yang Yiu ay hindi nang ahas pumunta, at ang deposito ng 10,000 Spirit Stone ay nasasayang. Karamihan sa kanila ay nanunood ng saya at tawanan. Si Yang Yiu ay naging isang maliit na celebrity sa Adventure Hall ng ilang sandali.
Upang hindi maging focus at matuklasan ni Yuan Tiangang, nagmamadaling lumabas si Yang Yiu sa Adventure King City dala ang task map. Pagkarating sa labas ng lungsod, tumunog ang negosyo ni Wu Mokyo at sinabing, "Sir, mukhang masasayang ang chipil na nagkakahalaga ng 10,000 spirit stone." Nakakainis talaga ang matandang kinauukulan. Kung hindi mo ako titigilan, tuturuan ko siya ng leksyon. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at sinabing, "Kalimutan mo na ito." Gayon paman, tinanggap na ang gawain. Tsaka kailangan ko din ng feather fossil para maayos yung formation. Wala talagang feather fossil kahit saan maliban sa pugad ng tulisan. Napabulala si Wu Mokyo, "Sir, pupunta ka ba talaga?" Araw-araw, sinasabi nilang napakalakas at makapangyarihan ang mga tulisan sa pugad ng tulisan. Makakapantay kaya sila sa Adventure Hall? Hindi mo kayang mag-take ng risk. Ngumiti si Yang Yiu at binuksan ang mapa ng misyon, na nagpakita ng impormasyon ng target ng misyon na ito, ang mabangis na tulisan na si Cao Shangfei. Matapos basahin ito, ngumiti siya at sinabi kay Wu Mokyo, "Huwag kang mag-alala. Parang delikadong lugar ang pugad ng bandido, pero kung iisipin mong mabuti, hindi naman talaga delikado. Napakaraming puwersa sa pugad ng tulisan, ngunit sila ay nakakalat at hindi nagkakaisa. Independent sila. At saka, ang bandidong si Cao Shangfei na kinakalaban ko ay hindi ang nangungunang puwersa sa pugad ng bandido. Sa karamihan, siya ay isang medium-sized na puwersa ng bandido." Bukod dito, ang impormasyon ng misyon ay nagsasabi na ang bandidong si Cao Shangfei ay isang bandido lamang sa huling yugto ng out-of-body realm. Ang iyong Panginoon ay walang problema sa pakikitungo sa isang tulisan sa parehong kaharian. Bilang karagdagan, ang feather fossil na kailangan natin ay nasa teritoryo ng tulisang ito na si Cao Shangfei. Ang pag-aayos ng porma sayon ay ang pinakamahalagang bagay natin sa ngayon, at ito rin ang daan palabas para sa mga disipulo ng Yunmen, kaya dapat tayong pumunta sa pugad ng bandido. Pero sobrang delikado pa rin, sir. Anyway, I don't feel at ease if you go alone. Nag-aalalang sabi ni Wu Mokyo. Sige, hindi na kita aasarin. Siyempre, hindi ko kayang pumunta mag-isa. Bumalik tayo ngayon, at pagkatapos ay hahanapin ko si Zialu at dalhin ang Fire Cloud Dog. Sige, isasama kita. Okay lang ba yun? Nakangiting sabi ni Yang Yiu. Well, buti na lang nandito si Sister Zialu. Siya ay nasa gitnang yugto ng out-of-body realm, ngunit naipapakita niya ang lakas ng huling yugto, kaya palagi akong nakakaramdam ng kagaanan. Naglakad at nag-usap ang dalawa, at bumalik sa Southern Restricted Area sa gabi. Matapos bumalik ni Yang Yian sa Jinwu Cave Mansion at ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa kanyang orihinal na katawan, natagpuan niya ang ilang babae at si Zialu, tinawag ang lahat na magkasama, at inihayag ang usapin ng pagpunta sa pugad ng bandido. Maliban kina Zialu at Hu Xiao at Mei Xing mula sa Zonqing, walang ibang nakakaalam tungkol sa sitwasyon ng pugad ng bandido. Kara-rating lang ng lahat sa Mountain and Sea Realm at nasa dilim. Hindi nila naiintindihan ang panganib ng pugad ng tulisan. Tinanong din ni Yang Yian ang ilang taong nakakaalam nito na huwag sabihin sa mga babae at kay Liu Ziki. At iba pa, para hindi sila mag-alala. Si Zialu ay natural na tutulong kay Yang Yian nang walang anumang problema. Pagkatapos magpas siya, umalis sila kinabukasan. Ang lahat ng mga bagay dito ay ibinigay kay Lu Zuoxi at Dugu Walking. Tulad ng para sa konstruksyon, ito ay pinag-ugnay pa rin ni Chen Qibian at Li Dai. Anyway, lahat ay may gagawin sa pagtatayo ng Yunmen. Kinaumagahan, sina Yang Yiu at Zialu ay sumakay sa Fire Cloud Dog upang umalis sa Southern Restricted Area at tumungo sa kulungan ng mga bandido. Bago umalis, nakita sila ng mga Zonqing sa gilid ng Restricted Area. Mag-ingat, ang mga taong Zonqing ay tumingin kay Yang Yiu at bumigkas ng dalawang simpleng salita. Ngunit alam ni Yang Yiu na nag-aalala siya, at ngumiti at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mag-iingat kami, ingatan mo ang iyong tahanan." Nang marinig ni Zonqing Ren ang mga salita ni Yang Yiu, nabigla siya ng walang dahilan. Ang salitang, tahanan, ay malabo mula noong siya ay dumating sa Mountain and Sea Realm. Siya, Hu Xiao, at Mei Xing ay nag-isip tungkol sa kanilang malayong bayan noong sila ay nasa hirap at kawalan ng pag-asa. Mula nang makilala niya si Yang Yiu sa Adventure King City, nawala ang nalulumbay na bato sa kanyang puso. Hinangad ni Zonqing Ren na magkaroon ng tahanan sa Mountain and Sea Realm ng hindi mabilang na beses. Ngayon ang mga salita ni Yang Yiu ay nakaantig sa kanyang puso. Oo, mula ngayon, ito ang tahanan ng grupong ito ng mga estranghero mula sa Kyushu, at si Yunmen ang kanyang tahanan. Alam ni Zonqing Ren na tinuturing pa rin siya ni Yang Yiu bilang kapatid. Ang tiwala sa sarili at pagmamataas na malupit na pinakintab ng iba't ibang realidad ng Mountain and Sea Realm ay muling nabuhay sa sandaling ito. Hihintayin kitang bumalik, pero huwag kang mapatay sa pugad ng tulisan. Bagamat hindi ako kasing galing mo ngayon at hindi kita matutulungan, aalagaan ko ang pamilya, at
Magkakaroon ng paraan para sa akin, ang mga taga-Zonqing, na maabutin ka muli, o kahit na malimpasan ka. Ang mga taong Zonqing ay tumingin kay Yang Yian nang may walang hangganang kumpiyansa at sinabi. Hahaha, sige, naghihintay akong makipag-away sa iyo, ang halimaw na Zon, huwag mo akong pababayaan. Tumawa si Yang Yian at sinabi, hinihimok ang Fire Cloud Dog, Zialu at Wu Mokyo na nagtatago sa dilim na mabilis na mawala sa abot tanaw. Pagkaraan ng isang araw, tumakbo sina Yang Yian at Zialu ng 30,000 milya at huminto sa isang kagubatan ng buhangin, na handang magpahinga ng isang gabi, at dumiretso sa pugad ng bandido bukas. Ang lugar na ito ay umabot na sa hangganan ng pugad ng bandido, at ito ay higit sa 500 milya ang layo mula sa Liuxia Valley kung saan matatagpuan ang lokal na bandido na si Cao Xiangfei. Ang distansyang ito ay isang tasa lamang ng tsaa para sa kanilang dalawa na nakasakay sa apoy na ulap na aso. Sa ilalim ng sheltered sand dunes, nagtayo si Yang Yian ng tent at kinuha ang tea set. Si Wu Mokyo ay nagpakita at gumawa ng tsaa para sa kanilang dalawa, at ang dalawang Fire Cloud Dog ay nakabantay sa labas. Bago pa man sila makaubos ng isang kaldero ng tsaa, ang Fire Cloud Dog na nagbabantay sa labas ay biglang sumigaw ng babala. Nagbago ang mga mukha ni Yang Yian at Zialu. Ang apoy na ulap na aso ay tumahol ng isang sigaw ng babala, na marahil ay nangangahulugan na may mga bandido, dahil narating na nila ang teritoryo ng tirahan ng bandido. Sir, lalabas ako at titingnan, lumipad palabas ng tent si Wu Mokyo matapos maging invisible. Kabanata 908, dalawang apprentice ang naging bandido. Nagkatinginan sina Yang Yian at Zialu at lumabas. Gabi na noon at natatakot siyang hindi ligtas na lumabas si Wu Mokyo. Kung tutuusin, hindi mataas ang cultivation ni Wu Mokyo. Dinala niya si Wu Mokyo dahil sa kanyang invisibility talent para harapin ang mga espesyal na krisis. Tumigil ang tahol ng Fire Cloud Dog sa labas. Maaaring pinayapan ni Wu Mokyo ang Fire Cloud Dog. Kahit na ang Fire Cloud Dog ay isang halimaw na maihahambing sa out-of-body realm, ito ay hindi isang espiritual na halimaw, ngunit isang mabangis na halimaw. Mayroon lamang itong simpleng karunungan, kaya wala itong pagbabago sa hugis at hindi makapagsalita ng mga salita ng tao. Sa katunayan, karamihan sa mga halimaw sa Zishansho ay ganito. Kung gusto nilang mag-shapeshift at magsalita ng mga salita ng tao, kailangan pa nilang magsanay. Ngunit para kay Yang Yian, sapat na para sa Fire Cloud Dog na maunawaan ang kanyang mga salita. Speaking of which, powerful combination din ang combination nila this time. Ako ay nasa dulong out-of-body realm, at ang Zialu ay maihahambing sa tuktok ng gitnang out-of-body realm sa mga tuntunin ng realm. Dahil siya ay isang dragon body, maaari niyang gamitin ang lakas ng yumaong out-of-body realm. Para sa dalawang Fire Cloud Dogs, ang isa sa kanila ay kasing lakas ng isang cultivator sa gitnang yugto ng out-of-body realm, at ang isa ay nasa unang yugto ng out-of-body realm. Sa kabuuan, mayroong 4 na out-of-body realm cultivator, kasama si Wu Mokyo, isang ghost cultivator na maaaring maging invisible. Ang kombinasyong ito ay itinuturing na isang nangungunang kombinasyon ng pakikipagsapalaran sa anumang kapaligiran. Kaya hindi masyadong nag-alala si Yang Yian nang pumunta siya rito. Anyway, pupunta sila sa Quicksand Valley at hinahanap lang nila ang bandidong si Cao Xiangfei, hindi ang mga bandido sa buong bandidong den. Sa kasong ito, sina Yang Yian at Zialu ay hindi nang ahas na palabesan ang kanilang espiritual na kamalayan upang makita kung mayroong isang eksperto doon, na magdudulot ng malaking kaguluhan. Siyempre, para kay Yang Yian ngayon, ang eksperto sa kanyang isipan ay ang pagkakaroon ng spiritual division realm. Para naman sa mga cultivator sa out-of-body realm, hindi siya natatakot sa kanila kahit na sila ay nasa great perfection ng out-of-body realm. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad pabalik si Wu Mokyo at sinabing, Sir, hindi mo kami nahanap, kundi parang nag-away ang dalawang bandido. Hindi ako masyadong nakalapit sa malayo. May mga 10 tao sa magkabilang panig, ang isang panig ay may 5 o 6 na tao lamang, at ang kabilang panig ay may mga 11 o 12 tao. Napaisip si Yang Yiu at sinabing, paano ito, maghintay kayong dalawa dito, pupunta ako at titingnan. Nagkataon lang na hindi kami pamilyar sa terrain ng lugar na ito. Mas mainam kung makahuli tayo ng isang handa na gabay. Tumango si Zialu at sinabing, okay, nasa lugar na ito ang pugad ng bandido dahil sa masalimuot na lupain. Nabalitaan ko na laging bumabalik ang adventure hall na walang dala kapag sinusupil ang mga bandido taon-taon. Mabuti din na humanap ng dila para manguna. Mag-ingat ka. Sir, ingat, sabi din ni Wu Mokyo. Tumango si Yang Yiu upang ipahiwatig na naiintindihan niya, at pagkatapos ay iginalaw niya ang kanyang mga paa at nawala sa lugar. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga bituin ay nagniningning sa itaas ng kanyang ulo, at ito ay hindi masyadong madilim. Bukod dito, para sa mga magsasaka, hindi mahalaga kung ito ay madilim o hindi.
Anyway, napakaganda ng kanilang paningin at wala itong epekto. Matapos umakyat si Yang Yiyo sa buhangin, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa isang standoff daan-daang metro ang layo. Sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, hindi siya matutuklasan kung tahimik siyang lalapit. Nakita ng tanawin na mayroong haligi ng buhangin na mahigit 10 metro ang layo mula sa grupo ng mga tao. Sa kabutihang palad, mayroong isang haligi ng buhangin na maaaring magtago. Handa si Yang Yiyan na lumapit dito para makita muna ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay dumating si Yang Yiyan sa likod ng hanay ng buhangin. Nang pigilin niya ang kanyang hininga at tumingin, kung ito ay tulad ng sinabi ni Wu Makyo, mayroong dalawang grupo ng mga tao. Sa gilid na may mas kaunting tao ay 6 na tao at sa gilid na may mas maraming tao ay may 12 tao. Ang magkabilang panig ay may mga pinuno. Sa kanyang pangunawa, nalaman ni Yang Yiyan na ang mga base ng paglilinang ng magkabilang dulo ng dalawang panig ay pawang Yuanying Great Perfection, at ang iba ay karaniwang Yuanying sa maaga at gitnang yugto. Ang panig na may mas kaunting tao ay mayroong 2 Yuanying Great Perfection, habang ang panig na may mas maraming tao ay may isa lamang. Tila ang panig na may mas maraming tao ang may kalamangan, ngunit sa katunayan, alam ni Yang Yiyan na sa sitwasyong ito, ang panig na may 2 Yuanying Great Perfection ay magkakaroon ng malaking tsansa na manalo sa isang tunay na laban. Nakikinig sa kanilang pinag-uusapan, ang panig na may mas kaunting tao ay mas mayabang, at ang panig na may mas maraming tao ay parang humihingi sila sa panig na may mas kaunting tao para sa isang tao. Hindi nagmamadali si Yang Yiyo. Handa siyang maghintay na magsimula silang mag-away bago siya kumilos. Anyway, lahat sila mga bandido at wala ni isa sa kanila ang magaling. Ang kanyang layunin ay upang makuha ang isang tao upang manguna sa daan. Hindi niya alam kung magmamadali siyang bamiyahe bukas. Sa oras na ito, isang malaking balbas na lalaki mula sa panig ng minoriya ang nanunuya at sinabing, Liu Dayan, lumayas ka kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, o hindi ako magiging magalang sa iyo. Li Dahuzi, huwag mo akong takutin, na sinasabi na ang aking military advisor ay nahuli mo sa Liuxia Valley. Si Liu Dayan, ang pinuno ng mayor yang panig, ay nagtanong kay Li Dahuzi na nakadilat ang mga mata. Gayunpaman, nang sabihin ito, nagulat si Yang Yiyo. Narinig niya ang tatlong salitang, Liuxia Valley, hindi ba ito ang pupuntahan niya sa pagkakataong ito? Nang marinig ang bandidong nagngangalang Liu Dayan na nagtatanong kay Li Dahuzi, alam ni Yang Yiyo na si Li Dahuzi ay mula sa Liuxia Valley. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang mga tainga at nakinig ng mabuti. Tumawa si Li Dahuzi at sinabing, Liu Dayan, bulag ba ang iyong mga mata? Sinong mata mo ang nakakita na ang mga tao natin mula sa Liuxia Valley ang nakahuli sa iyong military advisor? At saka, hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng military advisor mo o kung ano ang pangalan niya, ano pa ba ang silbi ng paghuli sa kanya? Umirap si Liu Dayan at sinabing, tumigil ka na sa pagpapanggap. Sa timog silangan ng kulungan ng mga bandido, tanging ang iyong Liuxia Valley at ang aming Blackwind Village ang magkasalungat. Mula noong labanan laban sa mga bandido sa Adventure King City noong nakaraang taon, ang aking military advisor ay maparaan at natalo ang Adventure Army. Ang hari ng iyong Liuxia Valley na si Cao Shangfei ay hayag at palihim na ikinulong ang aming tagapayo sa militar. Sa kasamaang palad, ako, pahalagahan ng aking tagapayo sa militar ang pagkakaibigan at katapatan, at ayaw niyang pabayaan ang ating hari sa pagliligtas sa kanyang buhay, kaya tinanggihan niya si Cao Shangfei. Inagaw mo muna ang kapatid ng aking military advisor, at pagkatapos ay binyantaan ang aking military advisor na magliligtas ng mga tao, kaya ang aking military advisor ay inagaw mo. Ang aking military advisor ay protektado ng aming Master Ghost Hand. Sino ang hindi nakakaalam na ang tanging makakaharap sa ating Master Ghost Hand sa buong Timog Silangan ay si Cao Shangfei? Bakit ang mga nagpapanggap ka na apo? Hindi mo ba kilala ang military advisor ko? Sino sa Timog Silangan na teritoryo ng Bandit Nest ang hindi nakakaalam ng pangalan ng aking military advisor na si Dugu Hui? Hindi mo ba inaamin? Nagulat si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Isang hindi inaasahang pakinabang, hindi niya inaasahan na marinig ang pangalan ng kanyang pinakamatandang alagad na si Dugu Hui. Kung ito man ang pinakamatandang alagad na si Dugu Hui, naisip ni Yang Yiyo na maaaring magkatulad ito. Dapat ay kakaunti ang mga taong may apelyidong Dugu sa Shanghai Realm. May kapatid daw si Dugu Hui. Ito kaya ang ikatlong alagad na si Wu Jian. Sa pag-iisip nito, hindi mapakali si Yang Yiyan. Kung sila ang kanyang dalawang alagad, kung gayon. Hindi na pinayagan ni Yang Yiyan ang kanyang sarili na maghintay pa. Lalabas siya at hihilingin sa kanila na alamin kung sila ay sina Dugu Hui at Wu Jian. Aksyon pa lang niya, hindi niya inaasahan na nakaaksyon na pala ang bandidong nagngangalang Li Dahuzi, na nagpatigil muli kay Yang Yiyan. Ngumisi si Li Dahuzi, so ano? Kung wala ang iyong sampe na tagapayo sa militar, ikaw na Blackwind Village ay wala. Umalis ka sa daan ko. Huwag mong isipin na makakabalik tayo at makitulog sa mga babae.
Patayin mo kami, mga kapatid. Si Li Dahyuzi ay umungal at sumugod sa tagiliran ni Liu Deyan. Sa isip ni Li Dahyuzi, bagamat mas kakaunti ang mga tao, siya at ang kanyang kapatid na si Li Si ay parehong Yuanying de Quan, habang ang panig ni Liu Deyan ay mayroon lamang Liu Deyan, na si Yuanying de Quan. Bagamat mas maraming tao ang kabilang panig, maaari pa rin silang patayin. Sa isang kisap mata, ang dalawang panig ay magkasamang naglalaban. Ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan. Nakikita ni Yang Yiyo na ang mga bandidong ito ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, nakikipaglaban para sa kanilang buhay, at ang ilan ay sumabog pa sa kanilang sarili nang sila ay sapilitang pumunta sa isang sulok. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, lahat sila ay mga desperado na kriminal. Hindi nakakagulat na ang Adventure Hall ay hindi kailanman nanalo sa panunupil ng bandido. Ang ganitong uri ng desperadong estilo ng pakikipaglaban ay talagang medyo nakakatakot. Hindi nakakagulat na ang mga adventurer ay nagbabago ng kulay kapag binanggit nila ang mga bandido. Sa wala pang 10 paghinga, napatay ang mga tao ni Liu Deyan, naiwan lamang si Liu Deyan. Ito ay nasa loob din ng inaasahan ni Yang Yiyan. Ang panig ni Li Dahyuzi ay mayroong 2 Yuanying Great Perfection, na isang ganap na kalamangan. Siyempre, ang panig ni Li Dahyuzi ay mayroon lamang Li Dahyuzi at isa pang Yuanying Great Perfection, at ang dalawa ay ganap na pinigilan si Liu Deyan. Sa isang kisap mata, napatumba si Liu Deyan ng palad ni Li Dahyuzi, at pagkatapos ay sinuntok ng isang lalaki sa tabi ni Li Dahyuzi ang ulo ni Liu Deyan. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyan na oras na niyang maglaro. Kung ang Dugu Hui na binanggit ni Liu Deyan ay ang kanyang apprentice, kung gayon ang taong ito ay hindi maaaring mamatay. Kinailangan din niyang i-verify kung ito ay ang pagkakakilanlan ni Dugu Hui at Wu Jian. Ginalaw ni Yang Yiyan ang kanyang mga paa at humarap sa harapan ni Liu Deyan, at sinuntok sa ulo ang kasama ni Li Dahyuzi. Bang! Isang tunog na parang pakwan ang umalangaw-ngaw, at ang lalaki ay pinatay ni Yang Yiyo sa isang suntok nang walang kahit isang sigaw. Sa sandaling ito, si Liu Deyan, na naghihintay na mamatay, ay nabigla. Hindi niya inaasahan na may magliligtas sa kanya. Nagbago ang mukha ni Li Dahyuzi. Pakiramdam niya ay may hindi maarak na paglilinang ang maputing buhok na binata na biglang sumulpot sa eksena. Naramdaman niya ang aura ng sariling hari na lumilipad sa damuhan mula sa kabilang partido. Dahil alam niyang isa siyang master, tumalikod siya at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Kaya mo bang tumakas? Ngumiti si Yang Yiyo at hinawakan siya sa hangin. Sa sumunod na sandali, si Li Dahyuzi, na nakatakas, ay hinawakan ni Yang Yiyo sa leeg. Salamat sa pagligtas sa akin, Senyor, natural na natuklasan ni Liu Deyan na ang cultivation ni Yang Yiyo ay makapangyarihan at hindi pangkaraniwan, at agad siyang sumaludo. Gayunpaman, nag-ambala siya ni Yang Yiyo, na direktang nagtanong, gusto kong itanong kung ang iyong military advisor na si Dugu Hui ay may kapatid na lalaki na nagngangalang Wu Jian. Natigilan si Liu Deyan nang marinig niya ito, at hindi sinasadyang nagtanong, paano mo nalaman? Nagulat si Yang Yiyo, at ngayon ay sigurado siyang 100% ang kanyang 2 apprentice na sina Dugu Hui at Wu Jian. Nagkataon lang na magkapareho ang pangalan ng isang tao, ngunit tiyak na hindi ito nagkataon para sa 2 tao. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso, 2 apprentice ang naging bandido. Kabanata 909, pakikipagtulungan sa mga bandido. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon nila. Ako, kaibigan nila ako. Masyadong nahiya si Yang Yiyo na sabihin na siya ang kanyang amo. Ang kanyang 2 apprentice ay nasa sobrang kahabag-habag na talagang naging bandido. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, lalong namutla ang mukha ni Li Dahyuzi, habang ang mga mata ni Liu Deyan ay nagsimulang lumiwanag. Halata na si Yang Yiyo ay isang mahusay na master sa kanyang paningin, at kaibigan din siya ng 2 kapatid ng military advisor. Hindi ba't nangangahulugan ito na may pag-asa na mailigtas ang military advisor? Mula nang mawala ang military advisor na si Dugu Hui, alam ng buong Blackwind Village na siya ay nahuli ni Cao Shangfei ng Fluong Sand Valley. Dahil ang tagapayo ng militar na si Dugu Hui ay nailigtas ng may-ari ng Blackwind Village mahigit 10 taon na ang nakalilipas, nanirahan siya sa Blackwind Village, na talagang nagbigay ng malaking atensyon sa Blackwind Village. Nahaharap man ito sa pagkubkob at pagsupil sa hukbo ng Adventure Hall taon-taon, o paglabas upang pagnakawan ng mga adventurer, ito ay isang malaking tagumpay. Unti-unti, ang Blackwind Village, na orihinal na isang third-rate na puwersa, ay namumukod-tangi at maihahambing sa mga nangungunang puwersa sa timog silangan ng Bandit Nest, tulad ng Liuxia Valley. Sa makatuwid, ilang beses na nakipag-ugnayan si Cao Shangfei ng Liuxia Valley kay Dugu Hui para hilingin sa kanya na magtrabaho para sa Liuxia Valley, ngunit pinahahalagahan ni Dugu Hui ang pagkakaibigan at natural na tinanggihan si Cao Shangfei. Gayunpaman, pinahahalagahan ni Cao Shangfei ang kakayahan ni Dugu Hui sa pagpaplano.
Matapos mabigang manalo sa kanya, nakakita siya ng pagkakataon na agawin ang kapatid ni Du Guhui na si Wu Jian. Nang maglaon, nahulaan ni Liu Dian na si Du Guhui ay pinagbantaan at nagpunta sa Liuxia Valley para sa kanyang kapatid na si Wu Jian. Pagkatapos ay sumabog ang Black Wind Village, o sa mas tumpak, sumabog ang kapatid na babae ng may-ari ng nayon, at binigyan si Liu Dian ng death order na hanapin pabalik ang military advisor. Ngayon nalaman ni Liu Dian na talagang si Liuxia Valley na si Cao Shangfei ang unang nakahuli sa kapatid ni Du Guhui ng militar na si Wu Jian, at pagkatapos ay binyantaan si Du Guhui na pumunta sa Liuxia Valley, kaya pinigil siya ni Cao Shangfei. Kung may tulong mula sa mga masters tulad ni Yang Yio, pagkatapos ay sa tulong ng pinuno ng Black Wind Village, naniniwala ako na ang military advisor at ang kanyang mga kapatid ay maaaring iligtas. Ang mga tao sa buong Black Wind Village ay natatakot sa kapatid ng malaking pinagkakautangan sa halip na sa malaking may-ari ng nayon, dahil ang malaking may-ari ng nayon ay nagmahal sa kanyang kapatid, at hindi kailanman pipiliin ang buwan para sa mga bituin, at ang babaeng iyon ay ang babaeng demonyo. Ngunit mahal na mahal niya ang tagapayo ng militar. Ngayong nahuli na ng Quicksand Valley ang military advisor, ginawang gulo ng babaeng Diablo ang buong Black Wind Village. Sinabi ni Liu Dian kay Yang Yio ang lahat ng kanyang nalalaman, at pagkatapos ay inanyayahan si Yang Yio na pumunta sa Quicksand Valley upang iligtas ang mga tao. Hindi agad pumayag si Yang Yio, ngunit hinanap ang kaluluwa ni Li Dahuzi sa kanyang kamay. Kailangan niyang i-verify ang authenticity. Pagkaraan ng ilang sandali, si Li Dahuzi ay madaling nabura ng paghahanap ng kaluluwa ni Yang Yio, at lahat ng impormasyong kailangan niya ay nakuha. Totoo nga, ang sinabi ni Liu Dian ay halos pareho, at sa alaala ni Li Dahuzi, nakita nga ni Yang Yio na ang kanyang panganay na apprentice na si Du Guhui at ang ikatlong apprentice na si Wu Jian ay nahuli ni Cao Shangfei sa Quicksand Valley. Pero mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Sa alaala ni Li Dahuzi, sina Du Guhui at Wu Jian ay parehong binugbog, at pareho silang pumasok sa huling yugto ng Nascent Soul. Nagulat ito kay Yang Yian. Mukhang may magagandang pagkakataon ang dalawa sa kanilang mga disipulo, kung hindi ay hindi na sila umabot sa huling yugto ng Nascent Soul sa loob ng mahigit 10 taon. Bagamat kapwa binugbog sina Du Guhui at Wu Jian sa alaala ni Li Dahuzi, alam niyang gusto talaga ni Cao Shangfei na pagsilbihan siya ni Du Guhui, ang tagapayo ng militar. Hindi siya nasa panganib sa ngayon, ngunit hindi niya magagarantiya na mawawalan siya ng pasensya at papatayin sila pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pag-iisip nito, medyo nabalisa si Yang Yian at sinabi kay Liu Dian, gusto mo ba talagang iligtas ang Du Guhui sa Heifeng Village? Senyor, totoo naman. Kahit na ang isang bulag sa Heifeng Village ay nakikita na ang kapatid ng aming pinuno ay may gusto sa military advisor na si Du Guhui, at ang aming malaking pinagkakautangan ay napakamasunurin sa kanyang kapatid. Bukod pa rito, gumawa ng maraming mungkahi at desisyon ang tagapayo ng militar na si Du Guhui para sa Heifeng Village sa mga nakaraang taon. Kumbinsido ang magkapatid na talagang gusto niyang iligtas ang mga tao. Walang duda tungkol dito. Seryosong sabi ni Liu Dian. Okay, promise tutulungan kita. Ngayon ay makipag-ugnayan ka sa pinuno ng iyong Heifeng Village, at sabay nating sasalakayin ang Quicksand Valley. Hindi sinabi ni Yang Yian kay Liu Dian na siya ang master ng Du Guhui at Wu Jian, ngunit sinabi lamang niya na gusto niyang iligtas ang mga tao. Kung may tulong ang mga bandido sa Heifeng Village, gaano man sila kalakas, sila ay palaging isang lokal na ahas. Sa oras na iyon, magiging pamilyar sila sa lupain at lahat ng bagay na maginhawa. Ang nagpangiti ng mapait sa kanya ay si Du Guhui, ang brat na iyon, ay nakipag-ugnay sa kapatid ng pinuno ng Black Wind Village, at naging isang military advisor. Sa paghusga sa hitsura ni Liu Dian, ang kanyang military advisor ay sikat pa rin sa Black Wind Village. Hindi niya maintindihan kung paano naging military advisor si Du Guhui, kasama ang kanyang walang pakialam na personalidad. Kung sinabi ni Liu Dian na si Wu Jian ay isang military advisor, maniniwala sana si Yang Yio. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang mga tao. Sinabi ni Liu Dian, mangyaring maghintay ng ilang sandali, senyor. Magpapadala ako ng mensahe sa pinuno ng nayon. Tumanggo si Yang Yio at sinabing, halika, hanapin mo ako doon pagkatapos maipadala ang mensahe. Okay, senyor. Bumalik si Yang Yio kina Zialu at Wu Mokyo at sinabi sa kanila ang kwento. Hindi pamilyar si Zialu sa dalawang apprentice ni Yang Yio, ngunit sinuportahan din niya ang pagliligtas sa mga tao sa lalong madaling panahon, baka sila ay talagang pinatay ni Cao Shangfei pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi natuwa si Wu Mokyo na marinig ang balita tungkol kay Du Guhui at Wu Jian. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo ni Yang Yio at kapwa mga disipulo ng Yunmen. Ngunit nag-alala siya at sinabi, Sir, ang mga tao sa Heifeng Village ay mga tulisan. Mapagkakatiwalaan ba sila? Kinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata at sinabing, sa buong Heifeng Village,
mayroon lamang isang punong nayon na nakarating sa huling yugto ng out-of-body realm. Ang iba ay hindi dapat katakutan. Kung talagang maglakas loob silang maglaro, gagawin kong mawala ang Hefeng Village. Sila ay isang maliit na puwersa ng bandido, hindi isang malaking puwersa sa lugar ng bandit den. Huwag mag-alala, at sa palagay ko ay hindi nagsisinungaling si Liu Dian. Kung talagang si Dugu Hui, ang brat, na nakipag-usap sa kapatid ng punong nayon, ang Hefeng Village ay hindi uupo. Maaari lang tayong kumilos ayon sa mga pangyayari. Iyon lang ang paraan, tumanggo si Wu Mokyo. Oo, pumunta kami dito para labanan ang mga bandido, pero masyado kaming pabaya kaya kailangan naming makipagtulungan sa kanila, haha. Tumawa si Yang Yiyo. Habang nag-uusap ang tatlo, lumapit si Liu Dian. Nang makita niya si Zia Lu at ang dalawang Fire Cloud Dog sa tabi ni Yang Yiyo, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya makita ang aura ni Yang Yiyo at Zia Lu. Sa kanyang mga mata, dapat silang magsasaka sa antas ng may-ari ng nayon. Ano? Ang higit na ikinagulat ni Liu Dian ay ang dalawang makapangyarihang Fire Cloud Dog na nakahiga sa tabi ni Yang Yiyo na parang mga aso. Dahil dito, kumirot ang puso ni Liu Dian. Bilang isang tulisan sa Zishansho, na naglalakad sa disyerto sa buong taon, paanong hindi niya malalaman ang kapangyarihan ng Fire Cloud Dogs? Sino ang makakasupol sa gayong halimaw? Hindi ko pa ito narinig, ngunit ngayon ito ay nakahiga sa tabi ni Yang Yiyo sa isang napakamasunuring paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Yang Yiyo ay mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa kanyang inaakala. Naglakas loob na siyang tanungin ang pangalan ni Yang Yiyo noon, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayon ay matatag na niyang naalala ang tatlong salitang Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa pagtingin kay Yang Yiyo, naging mas magalang si Liu Dian at lumapit upang sabihin, binabati ni Liu Dian ang dalawang nakatatanda. Nakatanggap ako ng tugon mula sa aking punong barangay. Umalis na sila. Sinabi ng punong nayon ko na magpapasalamat siya sa tulong ng mga nakatatanda. Dear Senior, dadalhin niya ang mga tao na sumama sa amin sa lalong madaling panahon. Okay, I see. Pumunta ka at maghintay. Ipaalam sa amin kapag dumating ang iyong punong nayon. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Yang Yiyo sina Liu Dian at Zia Lu at pumasok sa tent. Para naman kay Wu Mokyo, hindi siya makikita ni Liu Dian maliban kung nagpakita si Wu Mokyo. Si Liu Dian ay hindi nang ahas na hindi nasiyahan sa casual na pagkaway at pag-ayaw ni Yang Yiyo. Sa halip, nadama niya na ito ay normal. Wala nang iba dahil siya ay isang master na umabot sa isang tiyak na antas. Mayroong hindi mabilang na mga bandido at bandidong puwersa sa lahat ng laki sa buong Zishansho Bandit Nest, na 70,000 milya ang layo. Ngunit gaano karaming tao ang maaaring makapasok sa out-of-body realm sa pamamagitan ng cultivation? Hindi. Higit sa 100 tao. At ang mga maaaring makapasok sa out-of-body realm ay maaaring magtatag ng isang medium-size na puwersa ng bandido ng mag-isa. Ang maliliit na puwersa ng bandido ay pinamumunuan ni Yuan Ying Great Perfection. Para naman sa mga super bandit na puwersa, mas marami ang out-of-body realm. Kaya sina Yang Yian at Zia Lu, kasama ang dalawang Fire Cloud Dogs, ang pinagsamang puwersang ito ay halos hindi makapasok sa bilog ng mga high-level na puwersa ng bandido. Maging si Liu Dian ay naghinala na sina Yang Yian at Zia Lu ay mula sa isang super bandidong puwersa sa Bandit Nest. Ngunit hindi makatuwirang isipin ito. Kung si Yang Yian ay miyembro ng isang super bandit force, o kaibigan ng sarili niyang military advisor, bakit hindi niya narinig na binanggit ito ng military advisor? Hindi maisip ni Liu Dian ang mga tanong na ito, at hindi na niya inisip ang mga ito. Handa siyang magsumbong sa may-ari ng nayon pagkatapos niyang dumating at hayaan ang may-ari ng nayon na magdesisyon. Kung tutuusin, siya, isang Yuan Ying, ay isa lamang langgam sa mata ng mga Panginoon ng out-of-body realm. Si Liu Dian ay hindi maglakas loob na kumilos ng mapangahas sa harap ni Yang Yiyo. Nang halos madaling araw na, nagmumuni-muni si Yang Yiyo sa malaking tolda at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Sabay idinilat din ni Zia Lu ang kanyang mga mata. Sir, mahigit 300 ang tao. Pumunta si Liu Dian para batiin sila. Dapat sila ay mula sa Blackwind Village. Pumasok si Wu Mokyo upang magulat matapos itong matuklasan. Kabanata 910 nakipagtulungan si Zia Lu kay Yang para magpakitang gilas. Teka, wag mo nang pansinin. Sabi ni Yang Yian at muling pumikit. Bagamat ayaw niyang magpakitang gilas, kailangan kong minsan. Lalo na sa pagkakataong ito, katumbas na ng pakikipagtulungan sa mga bandido. Kung damaykit siya sa kanila, mababa siya sa mata ng mga bandido. Bukod pa rito, nasa tabi niya si Zia Lu at dalawang Fire Cloud Dogs, na 4 na master ng out-of-body level, at hindi sila mahina sa lakas. Kung talagang lalabas siya para makipagkita sa bandidong pinuno ng Blackwind Village, mawawalan siya ng inisyatiba at karapatang magsalita. Ayaw niyang inuutusan siya.
Kung may utos, siya lang, Yang Yian, ang maaaring mag-utos sa iba. Ilang dosenang metro sa labas ng malaking tolda, tumakbo si Liu Deyan sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may 3 pulgadang peklat sa kaliwang mukha. Kilalanin ang punong nayon, nanginginig na sumaludo si Liu Deyan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay ang punong nayon ng Blackwind Village si Zhou Yuanfeng, na may palayaw na tinatawag na Crazy Scar, at tinawag siyang Crazy Joe ng ilang tao. Sa isip ni Liu Deyan, ang punong nayon na ito ay isang baliw, isang walang awa at walang awa na baliw na walang awa sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaaway. Kung sino man ang mabigla ni Zhou Fengzi, hanggat hindi siya papatayin ng kabilang partido, tiyak na papatayin niya ang kabilang partido. Kung hindi niya siya mapatay, kagatin niya ang isang piraso ng karne mula sa kabilang partido. Sa makatuwid, sa timog silangan ng pugad ng bandido, kakaunting tao ang nang-ahas na pukawin si Zhou Fengzi, maliban kung sila ay mga bandido tulad ni Cao Shangfei. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Quicksand Valley ng Cao Shangfei ay mas malakas kaysa sa Blackwind Village sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang Blackwind Village ay isang maliit at katamtamang laki ng puwersa sa lugar na ito mahigit 10 taon na ang nakararaan. Ito ay pagkatapos dumating ang tagapayo ng militar na si Dugu Hui na binigyan niya ng maraming ideya ang Blackwind Village, isinasama ang mahihina, pakikitungo sa malalakas, kumita ng mga mapagkukunan sa paglilinang, at iba pa. Na nagpalakas ng Blackwind Village. Ngayon ay mayroon na itong mga kwalipikasyon upang banta ang potensyal ng Quicksand Valley ng Cao Shangfei. Kaya pagkatapos magtanong ni Cao Shangfei, sinubukan niya ang lahat ng paraan upang hukayin ang tagapayo ng militar sa Quicksand Valley. Cao Shangfei man ito o ang malaking punong nayon na si Zhou Fengzi, lahat sila ay nasa huling yugto ng out-of-body realm, at sila ang pag-iral na kailangang tingnan ni Liu Deyan. Matapos magbigay ng magalang na pagpupugay, hinintay niyang magtanong si Crazy Joe. Sa oras na ito, isang magandang figure ang lumitaw sa likod ni Crazy Joe at direktang nagtanong kay Liu Deyan, Liu Deyan, nasuri mo ba ng malinaw kung ang tagapayo ng militar ay nasa Liuxia Valley? Nakita ni Liu Deyan na kapatid ito ng may-ari ng nayon na si Zhou Feiyan. Ang babaeng ito ay magbibigay ng sakit sa ulo ng sinuman, at mabilis na nagsabi, mahal kong ginang, ito ay ganap na totoo. Inamin ito mismo ni Big Beard Lee. Nalaman ko rin na ang mga tao ng Liuxia Valley ang nakahuli sa kapatid ng military advisor, at pagkatapos ay binyantaan ng military advisor na pumunta sa Liuxia Valley, at direktang pinigil ni Cao Shangfei. Kuya, narinig mo ito, umalis tayo at iligtas ang mga tao. Malakas na nagsalita si Zhou Feiyan kay Crazy Joe. Si Crazy Joe ay isang baliw. Ang kanyang kabaliwan ay malupit at hindi mental. Inispoil niya ang kanyang nag-iisang kapatid na babae. Alam din niya na ang kanyang kapatid na si Zhou Feiyan ay may magandang impresyon sa military advisor. Ngayon siya ang pinakabalisa sa buong Blackwind Village. Ngunit naunawaan din ni Crazy Joe na ang Quicksand Valley ni Cao Shangfei ay hindi madaling guluhin. Maaaring patayin siya ni Dandan kung papasok siya sa Quicksand Valley, hindi pa banggitin na ang kanyang Blackwind Village ay wala pang 500 katao, habang mayroong 800 bandido sa Quicksand Valley. Bagamat siya at si Cao Shangfei ay may pantay na lakas at kaharian, hindi siya natakot, ngunit kapag ang dalawang panig ay naglaban, ang mga tao sa Quicksand Valley ay tiyak na manggenguna, pagkatapos ng lahat, sila ay kilala bilang 800 bandido. Matapos matanggap ang mensahe ni Liu Deyan na mayroong isang lalaki na nagngangalang Yang Yian na may mataas na antas ng paglilinang at hindi makikita sa kung anong kaharian, naisip ni Crazy Joe na ang hindi nakikita ni Liu Deyan ay ang out-of-body realm. Kung saang yugto ng out-of-body realm, malalaman niya pagkatapos na makilala siya. Ayon sa dalawang komunikasyon ni Liu Deyan, may isa pang master si Yang Yian sa tabi niya, at dalawang Fire Cloud Dogs, na nagsabing kaibigan sila ng military advisor na si Dugu Hui at pupunta upang iligtas ang military advisor. Matapos matanggap ang balita, dinala sila ni Crazy Joe dito. Kung si Yang Yian ay talagang kaibigan ng military advisor at master ng out-of-body realm, tiyak na aatakihin si Cao Shangfei sa Quicksand Valley. Sa pagharap sa sigaw ng kanyang kapatid, sinabi ni Zhou Fengzi na masakit ang ulo, Little sister, hindi ba ipinangako ko sa iyo na ililigtas mo ang military advisor? Huwag kang mag-alala. Ang pag-atake sa Quicksand Valley ay hindi maliit na bagay. Si Cao Shangfei ay kilala bilang isang mabangis na tulisan. Kung hindi tayo magplano ng mabuti, hindi natin siya mailigtas at mawawalan tayo ng buhay. Sandali lang, pupuntahan ko si Yang Yiu para makita kung kaibigan siya ng military advisor. Kung gayon, pupunta tayo sa Quicksand Valley para iligtas siya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Liu Deyan, nasaan ang mga tao? Sa ibabaw ng buhangin. Nagmamadaling sabi ni Liu Deyan. Pangunahan, pumunta at salubungin siya. Sabi ni Zhou Fengzi. Nang akayin ni Liu Deyan si Zhou Fengzi at ang kanyang partido sa harap at likod ng tent ni Yang Yiu,
tumingin si Zhou Fengzi sa dalawang Fire Cloud Dogs na nakasquat sa harap ng tent at biglang nanliit ang kanyang mga mag-aaral. Sa pananaw ni Zhou Fengzi, ang isa sa dalawang Fire Cloud Dogs na nagbabantay sa gate ay maihahambing sa gitnang yugto ng out-of-body realm, at ang isa ay nasa unang yugto ng out-of-body realm. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Noong una ay inakala niya na si Yang Yiyo ay nasa maagang yugto ng out-of-body realm cultivator, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang dalawang Fire Cloud Dogs ay napakalakas. Ano ang kanyang sariling antas ng paglilinang? Sa sandaling ito, inalis ni Zhou Fengzi ang kanyang paghamak at ikinulong ang kanyang mga kamao patungo sa malaking tolda at sinabing, gustong makita ni Blackwind Village Crazy Joe si Brother Yang. Pagkatapos noon, lumingon siya at bumulong sa kanyang kapatid na si Zhou Feiyan, maghintay ka sa labas, pupunta ako at tingnan. Upang magkaroon ng dalawang Fire Cloud Dog na nagbabantay sa gate, ang taong ito ay dapat na pambihira. Kuya, gusto ko rin pumunta. Si Zhou Feiyan ay may ugali ng isang malaking babae. How dare you? Hindi mo ba nakita na ang mga halimaw na nagbabantay sa gate ay nasa out-of-body realm level? Isa kang late nascent soul realm level na tao, bakit ka nakikipag-away sa harap nila? Biglang naging mabagsik si Crazy Joe. Minahal niya ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi siya sumuko sa gayong pagpupulong ng mga masters. Kung susundan siya ng kanyang kapatid na babae, sa masamang ugali ng kanyang kapatid, si Yang Yiyo ay magagalit. Kapag nagalit ang kabilang partido, posibleng may mangyari na seryoso. Ayoko pumunta, bakit ang bangis mo? Tinadyakan ni Zhou Feiyan ang kanyang mga paa at tumalikod. Sa oras na ito, narinig ni Crazy Joe ang isang maligamgam na boses na nagsasabing, magalang si Master Joe. Mangyaring pumunta sa malaking tent para makipag-chat. Napansin na ni Yang Yiyo na darating si Crazy Joe at ang kanyang grupo, ngunit hindi siya tumayo. Nalaman din niya na si Crazy Joe ay nasa late out-of-body realm level, kapareho niya, ngunit si Crazy Joe, na nasa late out-of-body realm level, ay wala sa mga mata ni Yang Yiyo. May matibay na pundasyon si Mr. Yang, at ang teknik na ginagawa niya ay ang kakaibang Chenkun creation technique sa mundo. Hindi kalabisan na sabihin na siya ay hindi magagapi sa parehong kaharian. Natural, wala silang masyadong pakialam kay Crazy Joe, na isang bandido lang. At saka, sinadya ni Yang. Hindi tumayo para batiin siya, para lang magkusa, na siyang pakay niya. Narinig ni Crazy Joe ang boses ni Yang Yiyo na nagmumula sa malaking tent, ngunit hindi niya nakita si Yang Yiyo na lumabas para batiin siya. Sa totoo lang ay hindi siya nasisiyahan, ngunit pagkatapos niyang tingnan ang dalawang apoy na ulap na aso, sa wakas ay itinapon niya ang kanyang kalungkutan at pumasok sa malaking tolda na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkapasok niya ay nakita niya ang isang maputing binata na nakaupo sa kakaibang bench. Napakalakas ng kanyang cultivation aura. Tiningnan niyang mabuti at nakita niyang nasa late stage na siya ng out-of-body realm, katulad ni Crazy Joe. Sa isang kisap mata, nakita niya ang isang magandang babae sa kabilang side, ngunit naramdaman ni Crazy Joe ang isang malakas na aura ng demonyo. Ito ay isang demon cultivator. Nagulat si Crazy Joe. Ang isang makapangyarihang magsasaka ng demonyo ay mas malakas kaysa sa lahi ng tao sa parehong antas. Hindi niya inaasahan na may isang demonyong nagtatanim na maihahambing sa tuktok ng gitnang yugto ng out-of-body realm sa tabi ni Yang Yiyo. Naisip niya sa kanyang sarili, ang taong ito ay talagang pambihira. Sa katunayan, ang bangko sa mga mata ni Joe ay isang modernong sofa na dinala ni Yang Yiyo mula sa Earth. Mayroong isang buong set ng mga sulok na sofa sa malaking tent, at si Zialu ay nakaupo sa kabilang gilid. Sa oras na ito, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata sa isang mapagpanggap na paraan, tumingin kay Zhou Fengzi na may peklat sa kanyang mukha at sinabi, kasamang dawis Joe, mangyaring umupo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, tumayo si Zialu ng may paggalang, kinuha ang tasa ng tsaa sa coffee table, at nagpakulo ng tubig na may apoy sa kanyang mga palad. Nagbuhos siya ng tsaa para sa kanilang dalawa, at pagkatapos ay tumayo sa likod ni Yang Yiyo, na mukhang isang katulong. Muling ikinagulat ng eksenang ito si Zhou Fengzi, at palihim siyang bumulong, my goodness, sino itong Yang Yiyan? Talagang hinahayaan niya ang isang mahusay na demonyo na maihahambing sa tuktok ng gitnang yugto ng out-of-body realm at malapit ng tumuntong sa huling yugto ng out-of-body realm na magsilbi bilang isang katulong. Napakalakas niya. Ang isang dakilang demonyo o isang monghe sa out-of-body realm, kung inilagay sa isang pugad ng bandido 70,000 milya ang layo, lahat sila ay mga pinuno ng isang paksayon. Palihim na sinulyapan ni Yang Yiyan si Zialu at binigyan siya ng isang pasasalamat na tingin. Sa katunayan, gusto niyang magpakitang gilas at gamitin ang kanyang aura para mabigla si Zhou Fengzi at magkusa na magsalita. Hindi niya inayos si Zialu na magbuhos ng tsaa bilang isang katulong. Si Zialu ang nagkusa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na napunta sa mundo ng mga relasyon ng tao sa Earth. Oh, hindi siya demonyo, ngunit matalino siya sa mundo.
Ang paggawa nito ni Zialu ay ang pagtatapos. Hindi ko inaasahan na makikipagtulungan si Zialu sa kanya sa pagpapakitang gilas. Napansin niya na unti-unting nawala ang suwail na tingin sa mga mata ni Zialu matapos niyang ibuhos ang tsaa. Ngayon ay nagpapakitang gilas si Yang. Paanong hindi siya magiging masaya? Sinabi niya kay Crazy Joe, Dawist Joe, uminom ka ng tsaa. Dawist Yang, please, humigop ng tsaa si Crazy Joe, inilapag ang tasa para itago ang kanyang kahihiyan, at tumingin ng diretso kay Yang Yiu at seryosong sinabi, maaari ko bang tanungin kung ang Dawist Yang ay talagang kaibigan ng advisor militar ng aking Black Wind Village na si Dugu Hui? Gusto mo ba talagang pumunta sa Quicksand Valley para ipagsapalaran ang iyong buhay para iligtas ang mga tao? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.